Bumababa na ang araw at ang langit sa likod ng malaking salamin na bintana ay naging kulay ube at ginto, mahina na ang liwanag ng hapon at humahagis ito ngang manipis na sinag sa puting kumot ng higaan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking branded na bag sa sofa, pinagingat na huwag gumawa ng anumang malakas na ingay, kahit na alam ko na ang taong nakahiga roon ay marahil hindi makakarinig. 6 na taon na. Ang kwartong ito ay laging nalulubog sa katahimikan at amoy ng alkohol at disinfektante, ang amoy ng ospital na naging amoy na ng aming tahanan. Lumapit ako sa kama at tiningnan si Daniel, ang aking asawa, na nakahiga ng walang galaw, parang isang magandang ngunit walang kaluluwa na wax figure. Maganda pa rin ang kanyang mukha gaya nung una. Ang mga mata ay nakapikit at ang dibdib ay humihinga ng mahina sa tulong respirator. Umupo ako sa gilid ng kama at hinagot ng dahan-dahan ang buhok sa kanyang noo at isang pamilyar na kalungkutan ang bumaha sa aking dibdib. 6 na taon na ang nakaraan, ang nakakatakot na aksidente ay ninakaw sa akin ang aking masigla at mahuhusay na asawa at naiwan lamang ang isang katawang walang galaw na nangangailangan ng pag-alaga sa bawat kain at tulog. Ang mataw sa labas ay nakpupuri sa akin bilang isang dalisay na asawa. Isang banal na babae na inialay ang kanyang kabataan para alagaan ang kanyang asawa. Ngunit hindi nila alam na tuwing gabi, nag-iisa ako sa harap ng 4 na malamig na dingding. Yumuko ako upang halikan ang kanyang noo tulad ng gawi ko tuwing uwi ko mula sa trabaho para malaman niya na nandito na ang kanyang asawa. Ngunit nang madikit ang aking ilong sa kanyang lig, bigla akong huminto. Sa kabilang amoy na medikal na alcohol at ang malambot na baby wash na gamit ko para sa kanya, may isang kakaibang amoy na tumusok ng tuwirang sa aking pandamdam, isang mabangong pabango, makapangyarihan at mapanukso, ang uri ng sandalo at mus na matatakpuan sa mga mamahaling pabango para sa mga lalaki. At mas nakakagimbal pa, nakatago sa ilalim nun ay amoy ng sigarilyo, ang mapay at malakit na amoy na nananatili sa katawan ng isang lalaking katatapos lang manigarilyo. Nagulat ako at lumayo, at ang puso ko ay tumibok ng malakas. Si Daniel ay nakaratay sa kama ng 6 na taon na hindi siya makakapanigarilyo at hindi rin siya gumagamit na kapabango. Pinakalmahin ko ang aking sarili, siguro amoy iyon ng isang lalaking doktor na bumisita ngayong hapon. Ngunit naalala ko na ang kanyang espesyalista ay si Dr. Karen Reyes, isang babaeng doktor, at ang lalaking nurse na paminsan-minsang pumupunta para palitan ang tubig ay hindi gumagamit ng ganyang mamahaling pabango. Isang malabong ngunit mapanganib na hinala ang naksimulang sumibol sa aking isipan at nanghinik ang aking likod. Pinigilan ko ang sarili sa pag-isip ng ganoong kabaliwan, tumayo, at pumasok sa banyo para kumuhang ng mainit na tubig upang punasin ang kanyang katawan. Gaano man kalaki ang presyon sa trabaho, nang makauwi na sa bahay, hindi ko kailanman pinayagan ang katulong na hawakan ang katawan ng aking asawa. Nais kong personal na alagaan siya, ito ang tanging paraan na naramdaman ko na may koneksyon pa rin kami. Pagkatapos punasan at palitan ang damit ni Daniel, kinuha ko ang palanggana at basket ng maruming damit at nagpunta sa labadero sa ground floor. Si Aling Rosa, ang aking tapat at simpleng katulong na kinuha ko mula nang mangyari ang aksidente kay Daniel, ay abala sa pagluluto sa kusina. Nilalayon ko sanang balewalain ang kakaibang amoy, ngunit nang magsimula akong mag-uringang gadamit para ilagay sa washing machine, nabago ang lahat. Sa basket ni Daniel, karaniwang makikita lamang ang adult diapers, ilang cotton towel, at maluwag na cotton shorts na madaling tanggalin para sa personal na kalinisan. Ngunit ngayon, naramdaman ng aking kamay ang ibang tela makinis, malamig, at natatansyon. Kinuha ko ito mula sa ilalim ng basket at parang namatay ang buong katawan ko. Sa aking makamay ay isang lalaking boxer brief, mamahaling brand, maitim na pula ang kulay, may makitid at modernong disenyo. Tiyak na hindi ito binili ko para kay Daniel. Para sa isang pasyenteng nakaratay sa kama na walang kontrol sa kanyang katawan, paano niya maaring isuot ang ganitong masikip at mahirap na underwear? Nanginig ang aking makamay habang tinitingnan ko ng mas mabuti ang underwear, at ang hubad na katotohanan ay tumama sa aking mamata na parang baril pumipiga.
ang aking tiyan. Ang underwear na ito ay nagamit na at sa ilalim nito ay may bakas ng basahan na katangian ng isang lalaking nagkaroon ng relasyon. Nakatayo ako nang nakakulong sa gitnang labadero, mahigpit na hawak ang underwear at isang lamig ang dumaan mula sa aking batok pababa sa aking mga paa. Ang aking asawa ay isang gulay. Siya ay nakaratay doon ng walang galaw, ang lahat ng kanyang pangangailangan ay nakasalalay sa makinarya at sa iba. Kaya saan nanggaling ang underwear na lalaking puno nga katibayan ng laman? Mayroon bang lalaki na nakapasok sa aking bahay at nagpalit ng damit sa kwarto ng aking asawa? O si Aling Rosa ba ay lihim na nakdala ng isang tao rito? Libu-libong tanong ang umikot sa aking isipan. Ngunit ang intuition ngang babay ay nagsasabi sa akin na may isang nakakatakot na sikreto na nakatago sa loob ng bahay na tila payapa. Hawak ang kakaibang underwear, huminga ako ng malalim upang mabawi ang aking kalmado at sinubukang huwag ipakita ang aking gulat sa aking mukha. Itinago ko ang underwear sa bulsa ng aking jacket na nakasabit sa kawit at pumasok sa kusina kung saan si Aling Rosa ay abala sa pagtimplada ng kanyang nilaga. Si Aling Rosa ay mahigit sa 50 taon na ngayon, mataba at matikas ang katawan, may mukha na punong biyaya at linyang panahon. 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa amin. Mula nang dalhin si Daniel pauwi mula sa ospital, inaalagaan niya siya tulad ng sariling anak. Hindi ko nakita ang babae na reklamo kahit isang beses. Ang isang taong tapat tulad niya siya ba ay makakagawa ng anumang kahalay sa aking likod? Nakatayo ako sa pintuan ng kusina, nagbitaw nga mabuting tanong, Aling Rosa, may dumating bang bisita ngayon o may kamag-anak ba kayong pumunta? Nagulat si Aling Rosa at lumingon. Nakpahit ng kamay sa damit at ngumiti ng mahusay. Wala po, Ma'am Maria. Nang umalis kayo para magtrabaho, nandito lang po ako. Naglinis at inalahan si Kuya Daniel. Nakasara ang pintuan buong araw, walang nakapasok. Ang kanyang mga mata ay tumuon sa akin ng malinaw, walang pagkabigo o pag-iwas. Kilala ko siya, natatakot siya sa akin at totoo siya, kahit bayaran pa siya. Hindi siya magdadala ang estranyo sa isang bahay na puno ngang security camera sa labas ng gate. Kaya kanino ang underwear? At ang amoy ng pabango, amoy ng sigarilyo na nananatili sa aking asawa. Isang mukhang bali na pag-isip ang lumipas sa aking isipan. Baka nakswat ito si Daniel mismo. Tumawa ako ng mapait, nakatok sa sarili ko sa ulo para sa ganoong kahibangang ideya. Ang kanyang makamay at paa ay lumpo. May atrofing kalamnan, makapal na medical file ang nasa cabinet. Paano siya makakatayo at magsuot ng sariling ang damit, lalo na ang gumawang bagay na pag-asawa para may maiwanan pang bakas? Ngunit ang pangamba, tulad ng isang nakakalason na ahas, ay patuloy na gumagapang sa aking isipan at hindi ako makapanatiling tahimik. Nagpasya akong huwag gawing maingay ito agad. Kailangan ko munang makita ang katotohanan ng sarili ko. Ang mga mata. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, nagmaneho ako sa isang tindahan ng teknolohiya sa kabila ng lungsod, malayo sa aming kapitbahayan at opisina para maiwasang makita ng kakilala. Pumili ako ng isang napakaliit na kamera, ang pinakamagandang modelo, may kakayahang mag-record sa gabi at direktang kumonekta sa telepono, maingat na nakatago sa isang karaniwang electric outlet. Nang makauwi, habang naglalabas ng damit si Aling Rosa sa likod na bakuran at hindi pa dumating si Dr. Karen, mabilis kong pinalitan ang electric outlet sa sulok ng kwarto ng tulugan. Nakaharap ito ng direkta sa kama ni Daniel. Mula sa posisyong ito, makikita ang buong kwarto ng walang sinuman ang makakaalam, kasama na si Daniel kung kaya niyang makita. 3 araw ang lumipas ng walang kabuluhan. Tuwing bakante, sa opisina o sa gabi, binubuksan ko ang telepono at tinitingnan. Ipinapakita lang screen si Daniel na nakaratay ng walang galaw. Paminsan-minsan si Aling Rosa ang pumapasok para punasan siya, ibahin ang kanyang posisyon, o si Dr. Karen para mag-acupuncture at magmasahe ng kanyang mga kalamnan. Lahat ay nagpapatuloy gaya nga routine ng nakalipas na 6 na taon, normal hanggang sa nagsimula na akong mag-alinlangan sa aking sarili.
Siguro masyadong sensitibo ang aking pakiramdam. Siguro ang underwear ay pagkakamalingang isang labandero na hindi sinadyang isali sa mga damit ni Daniel. Ngunit sa ikaapat na gabi, ang aking pasensya ay ginantimpalaan ng isang nakakatakot na pagkakataon. Mahirap akong makatulog noon at nasa halos ikadalawang madaling araw na ako nang hawakan ko ang telepono para tingnan ang kamera. Malinaw na ipinapakita na screen ang kwarto ng tulugan sa ilalim ng madilaw na ilaw ng gabi nang bigla na lang ay lumitaw ang interference. Magaguhit na nakapaligid sa screen, pagkatapos ay naging itim ang display na wala ang signal. Akala ko may problema ang wifi kaya lumipat ako sa 4G. Ngunit ganun pa rin, tumagal ito isang oras na eksakto. Sa tamang ikatatlong oras ng umaga, bumalik ang signal ng kamera, malinaw na parang walang nangyari, tumibok ng malakas ang puso ko. I rewind ko ang recording sa eksaktong sandaling bumalik ang signal. Nakaratay pa rin si Daniel, nakatakip ang kumot ng maayos. Ngunit nang palakihin ko ang larawan, nanginig ang balat ko sa buong katawan bago mawala ang signal sa ikadalawang oras. Ang kaliwang kamay ni Daniel ay tuwid at nakahinga sa kanyang tiyan. Ang mga daliri ay nakaladlad ng walang lakas. Ngunit nang bumalik ang larawan sa ikatatlong oras, ang kamay ay nakababa sa gilid ng kama. Ang madaliri ay bahagyang nakabaluktot, parang humawak ng isang bagay. Paano maaring baguhin ng isang taong ganap na paralitiko sa loob ng 6 na taon ang posisyon ng kanyang kamay sa maikling panahon? Hindi ito multo, hindi rin teknikal na aberya. May isa na gumamit ng espesyal na signal, jammer para hindi makita ng kamera ang isang eksakto ng isang oras. At sa loob ng isang oras na iyon ng kadiliman, ano ang nangyari sa aming kwarto ng tulugan na kinailangang itago ng ganun kabuti? Tinitigan ko ang screen ng telepono, ang tila inosenteng mukhang lalaking minsan kong mahal ng higit sa sarili ko, at parang nakatingin ako sa isang malalim na hukay na punong pandaraya at pagtataksil. Ang tanghaliang iyon ay naging mabigat, kahit na pulos ulan sa labas ang mapatak ay nagtatambol sa atip ng veranda na parang gusto nitong banlawan ang init ng mundo. Nakaupo ako sa dulo nga hapag, may mangkok ngang mainit na bulalo na niluto ni Aling Rosa sa harapan ko, ngunit ang lalamunan ko ay parang may harang at hindi makalunok kahit isang kutsara. Tinitigan ko si Daniel na nakaratay sa kanyang kama sa malayo at lumingon sa doktor, Karen na maingat na sinusukat ang kanyang blood pressure. Lahat ay nagpapatuloy tulad ng daan-daang araw na lumipas, isang normalidad na nakakatakot. Huminga ako ng malalim, tinapos ang pag-ayos ng aking mukha at itinago ang aking kutsara. Nagsalita ako ng may bahagyang pagod na tono. Aling Rosa, Dr. Karen, marahil kailangan ko puntahan ang Cebu bukas. Malaking problema sa istruktura ang proyekto roon. Ang kontraktor ay hindi maayos ang trabaho, kailangan kong pumunta ng personal para ayusin ito. Huminto si Aling Rosa sa pahay ng kanin, ang kanyang matandang mamata ay nag-alap ng pagkabahala. Biglaan talaga, Ma'am Maria, ilang araw kayo mawawala, payat na kayo ngayon, huwag masyado, at baka makasakit pa kayo doon. Ang tapat na pagmamalasakit niya ay nagpababa sa aking puso, at isang pakiramdam ngang kasalanan ang dumapyo sa akin dahil kinailangan kong magsinungaling sa taong ito. Lumingon ako kay Dr. Karen. Sa kabaliktaran ng pagkabahala ni Aling Rosa, bahagyang itinaas lamang ni Karen ang kanyang salamin at ang kamay na may hawak na stetoskop ay natigil ng isang sandali lamang, pagkatapos ay tumingin sa akin at ngumiti ng propesyonal. Huwag kayong mag-alala at umalis na sa trabaho, Ma'am Maria. Ako at si Aling Rosa ang bahala sa lahat dito. Ang vital signs ni Sir Daniel ay napaka-stable ngayon. Huwag kayong masyadong mag-alala at maapektuhan ang inyong kalusugan. Ang kanyang mamata ay mabilis na lumipas, sa akin isang matalim at mapanukso na tingin na nakatago sa likod ng makapal na salamin ng baso. Noon ay magpapasalamat ako ng walang hanggan, ngunit ngayon, ang ngiti niyon ay nagpapanginik lamang sa aking likod. 5:00 nga hapon, hinila ko ang aking maleta palabas ng pintuan, umulan pa rin ng ambon. Hinampas ng hangin ang malumang puno ng banaba sa gilid ng daan.
Nagbigay ako nga tagubilin kay Aling Rosa tungkol sa lahat ng kailangan bago pumunta sa taksi na naghihintay. Lumakat na ang sasakyan at lumingon ako ng huling pagkakataon sa aming tatlong palapag na bahay sa pamamagitan ng ulap ng ulan. Tinanong ng aking puso kung pagkatapos ng bagyo na ito ba ay mananatiling aking tahanan. Hindi ako pumunta sa paliparan tulad na sinabi ko. Ipinasundo ko ang sarili sa isang tindahan mga 2 kilometro mula sa bahay at nag-iwan ng aking maleta doon. Pagkatapos, naglakad ako pabalik, dumaan sa isang madamong landas sa likod ng aming subdivision. Gumabi na ang langit, ang aming hardin ay nalubog sa katahimikan ng gabi, palaka lamang ang tumataginting pagkatapos ng ulan. Dumaan ako sa halamang santan at nagtago sa isang makapal na palumpong na nakaharap sa bintana na kwarto na tulugan sa ikalawang palapag. Ang mga lamok at insekto ay nagsimulang lumapit, ang mga kagat ay kumakati sa aking mga kamay at paa. Ngunit nagtiis ako, hindi ako gumalaw ng malakas. Basa ang buong katawan ko sa hamok ng gabi at malamig na pawis, ngunit ang aking nga mata ay nakadikit sa bintanang may ilaw. 10:00 ang gabi, nagupo ang ilaw ang kwarto ang tulugan at naging tahimik ang gabi. Eksakto sa 1 oras ng umaga, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng likod na pintuan, ang lugar na karaniwang ginagamit para sa basura. Bumukas ang pintuan ng kotse at isang babaeng figura ang bumaba, mabilis at tiyak ang lakad. Sa ilalim ng dilaw na liwanag ng lansangan, nakilala ko siya, si Dr. Karen Reyes. Hindi siya nakpindot ng doorbell o tumawag ng telepono. Sa halip, inilabas niya ang susi mula sa kanyang bag at pinasok sa kandadong likod na pintuan ng may kasanayan. Isang malakas na klik ang tumataginting sa gabi. Bumukas ang pintuan at nilamon ng dilim ang kanyang anino. Tumibo ng malakas ang puso ko. Hinubat ko ang aking mga high heels at lumakat ng walang sapatos sa malamig na basang damo, dahan-dahang lumapit sa bahay. Ang lumang bougainvillea na puno na kalapit sa pader ay nagpapalawa ang mga matibay na sanga hanggang sa ikalawang palapag. Na balkonahe ang lugar na aking pinalaki ng personal para magbigay ng lilim para sa aking asawa. Ngayon, naging tanging hagdanan ito para makarating sa katotohanan. Humawak ako sa magaspang na mga sanga. Ang matinik ay tumarak sa aking balat at masakit na kumalas, ngunit ang pisikal na sakit na iyon ay walang kabuluhan kumpara sa takot na bumabaha sa aking puso. Nagpigil ngang hininga. Unti-unting umakyat sa balkonahe. Pagkatapos ay sumilip sa maliit na bukas na puwang sa pagitan ng 2 kurtina na hindi ganap na nakasirado. Ang mahina at dilim na liwanag ng ilaw ng gabi sa dulo nga ay humahagis ng mga anino sa mga pamilyar na bagay sa kwarto. Mahigpit ang hawak ng aking makamay sa malamig na salamin ng bintana. Pinigilan ang hininga habang nakatingin sa loop. Ang katahimikan ay kasinglim hanggang sa naramdaman ko na maari ko ring marinig ang pagdaloy ng aking sariling dugo. Sa espesyal na hospital bed na mahal ang halaga, kung saan ang aking asawa ay nakaratay nang walang galaw sa loob ng 6 na taon, ang kumot at unan ay itinataboy sa isang tabi. At si Daniel, ang lalaking diagnoseng doktor na ganap na paralitiko, ay tahimik na nakaupo sa gilid na kama. Nagkuskos ako ng maga-mata ng paulit-ulit. Umasang ito ay hallucination lamang dahil sa pagod at stress. Ngunit hindi ang larawan sa harap ko ay totoong-totoo at walang awa. Tumayo si Daniel, umikas ng punong ang kasiyahan. Ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay gumalaw ng maayos sa ilalim ng kanyang talangsuat, walang kahit na anong tanda ng atrophy o kahinaan. Naglakad siya sa kwarto, matatag at tiyak ang lakad, hawak ang isang basong pulang alak na puno, paminsan-minsang inilapit sa ilong at amoy-amoyin ng may kasiyahan. Si Dr. Karen ay nakaupo sa malambot na sofa sa kabila, wala nang suot na puting doctor's coat, sa halip ay isang manipis na pantulok na damit, mapangakit. Sumandal siya sa likod ng sofa, isang kamay ay inalog ang kanyang tiyan, at ang kanyang malambing na tinig ay tumalab sa akin, dumaan sa manipis na salamin ng bintana. Daniel, kailan mo matapos ang papel na ito? Napagod na ako. Ang bata ko sa tiyan ko ay malapit ng sipa na.
hindi mo ba gustong ipanganak ang iyong anak nang hindi siya makatawag ng tatay ng maayos? Ang sinabi ni Karen ay parang matalas na kutsilyo na tumusok ng direkta sa aking puso, nagikot sa isang sugat na hindi pa gumaling. Isang anak buntis siya, kaya ang tiyan na bahagyang namamaga niya na akala ko ay tumaba siya pala ay bunga ng isang kasalanang pag-ibigan. Lumingon si Daniel. Ibinaba ang baso nga ala sa mesa at lumapit upang yakapin ang balikat ni Karen, yumuko at hinalikan ang kanyang buho ng may pagmamahal. Ang malalim na boses na minsan ko pinagnanasaan sa loop ngang 6 na taon ay bumakas ngayon ng puno ngang pangungutya at kawalang awa. Tumawa siya ng mapang-asar. Huwag kang magmadali. Ang pagmamadali ay magwawasak ng malaking plano. Ang hangal na asawa ko ay hindi pa pinipirmahan ang huling bahagi ng lupain sa Laguna na nasa pangalan niya. Akala niya ay nagbabayad siyang kasalanan, nagsakripisyo siya para sa asawa, hindi niya alam na pinaalagaan niya ang isang ahas sa sarili niyang dibdib, pinakain niya ang buong pamilya namin. Bawat salita ay magaan na binibigkas ngunit may kakayahang gumuho ng lahat. Binasag nito ang lahat ng tiwala at pagmamahal na aking pinalaki ng maingat. Sa kanyang mamata, ako ay isang hangal na asawa lamang, isang kasangkapan upang manakaw ng yaman. Kinagat ko ng malakas ang aking labi hanggang sa lumabas ang dugo upang hindi matakasan ang napipigilan na iyak. 6 na taon ng kabataan, gaano karaming nga gabing nakpuyat para punasan siya, palitan ang kanyang diaper, gaano karaming luha at tahimik na sakripisyo, at ang kabayaran nito ay ang pinakamalalim na pahamak at pagsasamantala. Naalala ko ang mga beses na yumuko ako sa kanyang dibdib, umiyak, naghihinanakit tungkol sa pagod ng trabaho para may prasa kanyang gamot. Tiyak na noong panahon na iyon, bukas ang mga mata niya sa kadiliman at natatawang pinangalandakan ang aking pagkabobo. Isang pagkasuklam ang bumaha hanggang sa aking lalamunan. Gusto kong isuka ang lahat ng natitirang bagay sa aking tiyan. Nanguso si Karen. Ang boses ay punong jealousy. Hindi ko alam kung paano mo kaya iyon, araw-araw siya nandun, hinahawakan ka, yakaya ka niya. Nakakairita ang aking mga mata, pero kahanga-hanga ang iyong pagtitiis. Nakahiga ka na parang kahoy at pinagtitisan, lahat niyon ng maraming taon. Nagtusok si Daniel ng bahagya sa ilong ni Karen, tumawa ng may kabastusan. Kailangang isakripisyo ko ang aking sarili para kumita ngang para sa inyo ngang ina at anak. Tigil na ang pag-usap sa taong iyon. Nakakasagabal sa mood. Halika na ron. Gusto ko pang uminom ngayon. At hinila ni Daniel ang kamay ni Karen, at ang dalawa ay hindi pumunta sa pangunahing pintuan o sa banyo. Ang dalawang taksil ay nagtulungan patungo sa malaking built-in na aparador na sumasakop sa isang buong dingding ng kwarto. Kunot ang mga mata ko sa pagmamasid sa kanila, puno ng pagtataka. Magtatago ba sila sa loob ng aparador para gumawa ng iyon? Ngunit ang katotohanang sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa pinakamasamang bangungot na maari kong isipin. Inilapat ni Daniel ang kanyang kamay sa isang nakatagong lugar sa ilalim ng ikalawang istante ng aparador. Isang tunok na klik, pagkatapos ay isang mahinang ingay ng makinarya. Ang buong likot na aparador kung saan dati kong binabitin ang mamahaling mga suwit ni Daniel ay dahan-dahang gumalaw sa isang tabi, tulad ng isang mahiwagang pinto sa isang thriller na pelikula. Sa likod denge kahoy na iyon ay hindi isang matibay na dingding genge ladrilyo ang nagihiwalay sa dalawang bahay, kundi isang bukas na espasyo na direktang nagdadala sa lubenge karatig na bahay. Mahigpit na humawak ako sa balustradang balkonahe, nanginig ang aking mapaa at malapit na akong gumuho. Ang katabi na bahay ay isang townhouse na 4 na palapag mula sa parehong subdivision tulad ng amin. Ngunit mula nang lumipat kami rito 6 na taon na ang nakalipas, palagi itong nakasarado, may nakasabit na nalulumang for rent na tanda. Palagi akong naniniwala na ito ay isang abandonadong bahay na walang may-ari. Paminsan-minsan ay reklamo si Aling Rosa na ang madaga ay nanggagaling doon. Pala ang dingding na naghihiwalay sa dalawang bahay ay binasag.
nanunpa at pinagsamang samatla ng napakagaling hanggang sa perpekto na itago. Sa pamamagitan ng puwang ng lihim na pinto, nakita ko ng mabilis ang interior ng loob ng abandonadong bahay na iyon walang alikabok o amaggaya ng inaakala ko kundi ang kabaliktaran. Ito ay magarbong inayos na may chandelierang kristal, designer furniture at mamahaling mga obra ng sining. Iyon ang tunay nilang tahanan kung saan namuhay si Daniel at si Karen ng marangya, gamit ang mismong pera mula sa aking pawis at dugo. Niyakap ni Daniel ang bawang ni Karen habang lumakad sila sa pintong iyon. Pagkatapos ay dahan-dahang naksara ang pinto at ibinalik ang katahimikan at lamig sa aming kwartong tulugan. Nakatayo ako ng manhid sa gitna ng balkonahe na tinatampal ng hangin. Pakiramdam ko ay isang manika na pinaglaruan ng ibang maraming taon. Kaya pala si Daniel ay hindi nakaratay sa kama ng 24 na oras. Sa araw, ginagampanan niya ang papel ng isang kawawa-awang asawa na gulay para aalagaan at paglingkuran ko. At sa gabi, nang matapos na akong makatulog sa pagod o nang wala ako sa bahay, gumagapang siya sa lihim na butas na iyon para pumunta sa karatik na bahay at tamasahin ang marangya at kasalanang buhay kasama ang kanyang kabit. Naalala ko ang magabingang taglamig na nagbabantay sa tamang temperatura ng kwarto para hindi matuyo ang kanyang balat. Nagigising ng 3 beses para itakip ang kumot sa kanya habang siya ay malamang nakahiga sa malambot na kama sa kabilang dingding. Natatawang pinangungutya ang aking kahangalan. Ang pakiramdam ngang pagtatataksil, pandaraya at pagbasag ngang aking dignidad ay gumawa ng hapdi sa aking dibdib. Nahirapan ang aking pahinga, parang may pumipiga ngang aking lalamunan. Gusto kong sumiga, gusto kong sugurin sila, at sirain ang masamang pugat na iyon. Gusto kong ilabas ang magkasamang magdadaya sa harapan ng lahat ngunit pinigilan akong natitirang katinuan. Nag-isa ako, nangangailangan ng lakas sa gabi, paano makukulong ang 2 malulusok at marahas na tao. Kung susugurin ko sila ngayon, baka patayin ni Daniel para tahimikan ang lahat o isasangkal niya na nagwawala lang ako. Humipo ang hangin ng gabi, nagdala ng malamig na hangin sa aking basang katawan. Isang pag-ikot ang dumating at halos matumba ako nang hindi nakahawak sa balustrade. Alam ko na hindi ako maaring bumaksak ngayon. Kailangan ko pang mabuhay, kailangan ko pang manatiling malinaw ang isip upang mabawi ang lahat ng sa akin, upang iparamdam sa kanila ang bayad para sa 6 na taon ng aking kabataan at sa lahat ng pera ng aking dugo. Huminga ako ng malalim, sinubukang iregulate ang aking tibong puso, at matapang na tinitigan ang malamig na dingding sa harapan ko nang may galit na walang katapusan. Matagal bago ako nakapagtiis na bumaba mula sa punong buganvilya. Ang matinik ay naglagay ng galos sa aking makamay, paa at mukha. Ang dugo ay humalo sa ulan at sa mapait na pawis, ngunit hindi na ako nakaramdam ng sakit. Ang pisikal na sakit na ito ay walang kahulugan kumpara sa sugat na dumurugo sa aking kaluluwa. Naunat ako ng matamlay sa basang damo, maingat na huwag gumawa ng ingay, dumadaan sa madilim na hardin tulad ng isang ligaw na anino. Hindi ako nangahas na kunin ang aking sasakyan agad, natatakot na ang ingay ng makinarya ay magigising sa kanila. Dahan-dahang lumakad ako sa pangunahing daan at sumakay sa isang nakdaang taksis para makabalik sa maliit na hotel na aking narentahan ng hapon. Sa loob ng kotse, nagubli ako sa manipis na kumot na ibinigay sa aking ng mabait na driver. Ang aking mangipin ay nagtatambal sa isa't isa. Tumingin sa akin ang driver sa rear view mirror ng may habag. "Miss, okay ka ba? Parang lumangoy ka sa ilog." Umiling ako. Mahinang naksalita ang aking boses. "Ayos lang po, nabasa lang ako, dalhin na lang po ako sa hotel." Sa hotel, nakmadali akong pumasok sa banyo, binuksan ang mainit na tubig ng buo-buo at tumayo sa ilalim ng shower para mahugas ang dumi at maruming pakiramdam na kumapit sa akin. Nakuskos ako ng malakas hanggang sa naging pula ang balat. Parang gusto kong hubarin ang balat na nahawakan ng mapagtraidor na asawa ko. Nang kumulma na ako, pinulupot ang towel at lumabas para umupo sa kama ng manhid. Ngayon ay isang walang katapusang gabi, imposibleng makatulog.
binuksan ko ang telepono at pumunta sa camera app. Gaya ng inaasahan, ang video mula ika-1 hanggang ika-2 oras ng umaga ay puno ng interference, itim ang screen na may gumagalaw na mga guhit. Ngunit naalala ko ang sandaling nakita ko si Daniel na gumagalaw ang kamay sa screen 3 araw na ang nakalipas. Nahanap ako sa cloud storage. Sa kabutihang palad, ang maikling video na iyon ay nandun pa ang sandaling nang mabawi ang signal sa ika-3 oras ng umaga. Mabilis na nakasimula ang kamera at na-record ang kaliwang kamay ni Daniel na unti-unting bumababa. Ang mga daliri ay gumalaw ng maayos para ayusin ang gilid ng kumot, kahit maliit na galaw iyon. Para sa isang pasyenteng dineklarang ganap na paralitiko, ito ay isang medikal na milagro o hindi mapabulaan ang katibayan ng isang pandaraya. Pinindot ko ang save sa clip at inilaga ito sa iba't ibang lugar. Ito ang magiging unang bala na ilalagay ko sa aking baril, ngunit hindi pa ito sapat. Isang maikling clip ay hindi makakaparusot ng sinuman. Maaari nilang sabihin na natural refleksiyon. Kailangan kong mas marami katibayan ng kanilang relasyon ng bata sa tiyan ni Karen at ng buong sistema ng pangdadaya na naitayo nila. Nakaupo ako nang nakahubot sa bintana, tinitiknan ang lungsot na natutulok sa labas. Ang dilaw na ilawang kali ay humahagis ng mga kakaibang anino sa mga puno. Naalala ko ang aking mga magulang sa probinsya, ang mga magsasakang nagpuyat para ibenta ang kanilang lupain para may panimulang puhunan. Ako para marating ko ang kinatatayuan ko ngayon at ginastos ko ang pawis at dugong pera na iyon para buhayin ang isang banda ng mga manloloko. Ang pagsisisi at galit ay nagsama-sama. Nakpalakas ng bakal na determinasyon sa loob ko. Mula ngayon, ang mapayapang, mapagtiis at mapagbigay na asawa na ako ay patay na. Naiwan lamang ang isang babaeng nasaktan na nagpapatalas ng kanyang kuko upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kinabukasan, hindi ako pumunta sa Cebu gayang sinabi ko. Umupo lamang ako sa hotel room, nag-hire ng isang mapagkakatiwalaang private investigator para suriin ang lihim na bahay na katabi. Sa pamamagitan ng aking malawak na koneksyon sa negosyo, sa loob lamang ng 4 na oras, natanggap ko ang isang makapal na file sa email. Nanginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang bawat attachment. Ang puso ay tumitibok ng malakas, parang naghihintay nga hatol para sa aking sariling kasal. Ang resulta ay hindi nagulat sa akin, ngunit ang hubad na katotohanan ay nagpapahilo pa rin. Ang bahay na iyon ay hindi walang may-ari. Ang nakapangalan bilang may-ari ay isang malayong pinsan ni Dr. Karen Reyes na namatay 3 taon na ang nakalipas dahil sa sakit. Ngunit kahit wala na ang may-ari, ang bahay ay buhay ng buhay. Ang nabil ng kuryente at tubig bawat buwan ay napakataas, katumbas ng isang pamilyang may 4 na miyembro na gumagamit ng aircon ng 24 na oras. Tiningnan ko ang malitrato na kuhang investigator mula sa nga basura na lihim na inilabas mula sa likod ng bahay ngayong madaling araw. Sa mga basura, sa pagitan ng mamahaling fast food packaging, ay mga kahon ng mahahalagang prenatal vitamins na inangkat mula sa Australia. At mas nakasusuklam pa ang balot ng isang ultra-thin na kondom. Ang brand na dati ay gusto ni Daniel. Tinitigan ko ang larawang iyon at isang pagduwal ang bumaha hanggang sa aking lalamunan. Habang ako ay araw at gabong nagpapalit ng diaper at nagpupunas sa katawang nagsisinungaling na walang galaw sa kabila ng dingding, si Daniel ay masayang nag-ibigan sa kanyang kabit. Tinatamasa ang mga kasalanan at kalugurang iyon. Nagtayo sila ng isang marangya at bulok na pugat sa tabi ng aking tahanan. Ginawa ako nilang isang hangal na mola na nagbibigay ng lahat upang buhayin ang kanilang karangyaan. Nagbigay pa ang investigator NG isang importanteng kaalaman. Si Dr. Karen ay hindi lang basta espesyalista ni Daniel sila, at si Daniel ay magkasamang nag-aral sa parehong kurso sa UP College of Medicine at nagkaroon pa sila ang maikling relasyon bago nakilala ni Daniel ang akin. Lahat ng pirasong nakalat ay bigla na nagsama-sama sa isang nakakakimbal na larawan. Walang aksidente. Lahat ay isang plano na inihanda 6 na taon na ang nakalipas o marahil mas matagal pa.
Nagpalit ako ang hotel sa isang mas maliit na sa kabilang parte ang lungsod at pumaroon sa isang tahimik na coffee shop sa isang makitid na eskinita para ipagpatuloy ang aking investigasyon. Gamit ang pinakamataas na admin access sa aming kumpanya, naglogin ako sa internal na sistema na accounting at nagsimulang suriin ang daloy ng perasa na kalipas na 6 na taon. Dati, dahil sa labis na tiwala kay Daniel, at sa malalim na pakiramdam ng kasalanan sa aksidente, pinirmahan ko ang lahat ng dokumento ng walang duda at kahit pa inautorisa ko si Dr. Karen na pamunuan ang isang charitable foundation sa Pangalang Daniel Cruz Brain Injury Support Fund para makatulong sa ibang pasyente. Ang numero sa screen ay nagpatanda sa akin, 5 milyong piso. Iyon ang kabuuan ng ginastos ko sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng pangalan ng medikal na pag-alaga at kawanggawa. Ang ma-invoice ng imported na gamot, mga makabagong medical device, lahat ay binili sa napakamahal na presyo mula sa mga pharmaceutical company. Sinuri ko ang kanilang tax identification numbers at natawa ako ng pinilit sa luha ng natuklasan na lahat sila ay dummy companies. Ang makinatawan ay mamalayong kamag-anak ni Dr. Karen. Kaya pala ang pera ko, ang pera mula sa binentang lupa nga aking nga magulang, ay nilinis sa pamamagitan ng nakunwaring charity fund at dumating ng direkta sa bulsang ng dalawang magdadaya. Ginamit nila ang aking pera para bilhin ang karatik na bahay, mamahaling furniture, branded na damit para kay Karen, at buhayin ang sanggol na lumalaki sa loob ng tiyan niya. Naalala ko ang mga pagkakataon na may dalang makapal na file si Karen, malambing ang boses ng sabihing Ma'am Maria, pirmahan ninyo ito para sa bagong batch ngamot para kay Sir Daniel. Pinirmahan ko nang hindi pa binabasa at nagpapasalamat pa sa kanya. Idinuyan ko ang aking ulo sa mesa, hawak ng dalawang kamay ang aking mukha habang ang mainit na luha ay dumadaloy sa pagitan ng aking mandaliri. Hindi ako umiyak dahil sa pera. Ang 5 milyon ay malaki, ngunit makukuha pa iyon muli. Umiyak ako para sa aking sariling kahangalan at pagkabulag. Inibig ko, inialay ko ang aking sarili, sinambak ko ang isang demonyo na nagkukunwaring tao. Tanong ko sa aking sarili, noon, nang nahiga siya sa tabi ko, nang hindi pa siya nakatago sa kabilang bahay, at naririnig niya, akong ibinubulong ang makahirapan sa trabaho para magbigayng pra sa kanyang gamot. Ano ba ang iniisip niya? May kahit konting pagkagapos ba siya? O kinakalkula lamang niya kung magkano pa ang maaring manakaw? Habang nalulubog sa galit, biglang natunog ang aking telepono sa screen. Nanay Daniel, huminga ako ng malalim, hinagot ang aking dibdib para ayusin ang boses, at nag-pick up. Sa kabilang dulo, malakas at makapangyarihan na tumunog ang boses ni Nanay Celia. Alo, Maria, ganun ba iyon ang paraan ng pag-alis sa trabaho? Iniwan ang asawa sa bahay sa pag-alaga ng iba? Si Dr. Karen ay tumawag at nagsabi na si Daniel ay kailangang palitan ng bagong blood filter, pinakamagandang modelo mula Germany, 200,000 pisong halaga. Mag-transfer ka agad ng pera para makaka-order na ang doktor. Si Nanay Celia ay hindi kailanman nagtanong kung pagod na ako, kung kumusta ang trabaho. Ang lagi niyang pag-usapan ay para sa gamot ng anak niya. Dati ay magmamadali na akong mag-transfer. Ngunit ngayon, narinig ko ang kanyang boses at nakaramdam ng pagduwal. Sumagot ako ng malamig, Nanay, kulang po ang pondo ngayon, at ang lumang filter ay kakapalit pa lang noong 1 buwan. Nagalit si Nanay Celia, matipid ka sa iyong asawa. Ikaw ang nagdala sa kanya sa ganyang kalagayan, ngayon gusto mo siyang hayaang mamatay. Ikaw ay masamang asawa, sumpa ka na walang mabuting mangyayari sa iyo. Ang pamilyar na masumpa niya, tulad ng isang kinalawang susi, ay biglang nagbukas ng pintuan ng alaala tungkol sa aksidente 6 na taon na ang nakaraan na sinubukan kong ilubog. Noon, karawan ng aming kasal, ako ang nagmaneho, nasa passenger seat si Daniel. Kami ay nagmamaneho sa isang malingat na bundok. Malinaw ang aking alaala na maingat ang aking pagmamaneho. Mabagal, biglang sumigaw si Daniel ng malakas. Ingat, at inabot niya ang manibela. Hinila ito ng napakalakas patungo sa bangin.
Akala ko noon ay may nakita siyang halong hadlang sa daan o nagulat siya, ngunit ngayon, lahat ay nakabit-kabit sa aking isipan at isang nakakatakot na katotohanan ang lumitaw ng malinaw. Walang aso, walang usa na lumabas sa daan. Si Daniel mismo ang sinadyang gumawang aksidente. Nais niya na mamatay ang dalawa sa amin o kahit isang malubhang aksidente para sa insurance claim na kanilang binili isang buwan bago noon. O baka gusto niyang makatakas sa pag-asawa sa pamamagitan ng pinakatrahedyang paraan para palagi akong mamuhay ng may kasalanan. Anuman ang kanyang layunin, ang bunga ay ganito. Ako, ang nakaligtas na walang malubhang pinsala, ay nahulog sa perpektong psychological trap niya. Ang pakiramdam ngang kasalanan ay ginawa akong alipin ng kanyang pamilya, naglilingkod sa kanila tulad ng mga hari at reyna. Mahigpit ang hawak ko sa telepono. Ang mga kasukasan ay puti na, ang boses ay naging bakal. Nanay, huwag kayong mag-alala, uwi na ako agad. Sa pagkakataong ito, gagamutin ko si Daniel ng maayos, hindi na siya magdurusa pang muli. Ibinaba ko ang tawag at sa aking isipan ay lumitaw na ang isang plano ngang paghihiganti. Nang matapos ang 3 araw ng huwat na business trip, nagmaneho ako pauwi. Bumukas ang mabigat na bakal na gate. Tumakbo si Aling Rosa, palabas para salubungin ako. Nagagalak ang mukha ngunit may bahagyang pagbabala sa mga mata. Hinila ko ang aking maleta papasok sa bahay. Pinagingat ang ipakita ang pinakapagod at hungkak na mukha na kaya ko. Nang umakyat sa kwarto sa ikalawang palapag, ang amoy ng disinfektante at essential oil ay bumalong muli sa aking ilong. Ngunit ngayon ay alam ko na iyon ay panlabas na takip lamang para sa nabubulok sa loob. Si Daniel ay nakaratay muli sa kama, kumot hanggang dibdib, mga mata ay nakapikit. Ang kanyang pagganap ay tunay na karapat-dapat ng pinakamataas na parangal. Nakatayo si Dr. Karen sa tabi, may hawak na syringe para mag-administer ng pagkain sa feeding tube, at nang makita niya ako, ngumiti siya. Nandito na kayo, Ma'am Maria. Ang blood pressure ni Sir Daniel ay medyo mataas ngayong ilang araw marahil miss niya ang kanyang asawa. Nagpuyat ako kagabi para mastabilise ang lahat. Pinigilan ko ang pagduwal na halos lumabas, inihagis ang bag sa sofa at sumugot sa tabing ang kama upang yakapin si Daniel. Inilapit ko ang mukha sa kanyang dibdib, doon kung saan ang mapanlinlang na puso ay dahan-dahang tumitibok. At nagsimulang umiyak ng malakas. Daniel, pasensya na ako, wala akong magagawa. Sumigaw ako. Ang luha at uhog ay namumuo sa kanyang malinis na damit. Naramdaman ko ang katawan ni Daniel na bahagyang natiwasay sa pagkagulat, ngunit nanatiling walang galaw. Nagmamadali si Dr. Karen na ibaba ang siringe at tapukin ang aking balikat. Ma'am Maria, anong nangyari? Kalmahan ninyo ang sarili, baka matakot si Sir Daniel. Tumingin ako pataas, ang mamata ay namumula sa pag-iyak at tinitingnan si Dr. Karen ng may desprasyong hitsura. Dr. Karen, nabangkarota ang kumpanya. Bumaksak ang proyekto sa Cebu, kailangang bayaran ng daan-daang milyon. Nawala ang lahat, kailangan kong ibenta ang bahay, ang sasakyan, ang lahat. Habang nagsasalita, lihim na sinisiyasat ko ang ekspresyon ni Daniel. Sa sandaling binanggit ko ang ibenta ang bahay, ang kanyang matalukap ngang mata ay biglang kumilid at ang kamay niya na nakatago sa ilalim ng kumot ay bigla ding kumibot ng mahigpit. Si Dr. Karen ay naging maputi ang mukha at nautal. Hanggang ganon na ba ang kalubaan? Paano naman ang pondo para sa gamot ni Sir Daniel? Umiling ako nang hindi na mapipigilan ang pag-iyak. Siguro ay kailangan na niyang dalhin sa probinsya, mag-herbal medicine na lang. Wala nang pera para dito. Muling idinuyan ko ang aking ulo sa dibdib ni Daniel at nagiyak ng patuloy. Ngunit sa gilid ng aking malabi ay may bahagyang ngiti na malamig. Pagkatapos ilabas ang nakakalason na balita tungkol sa pagbaksak ng kumpanya, napansin ko ang pagbabago ng atmosphere sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay hindi na ang katahimikan ng isang tahanan na may sakit. Ito ay ang kaiting ng mga plano na kumukulo sa isipan ng bawat isa. Nagdahilan si Dr. Karen na lumabas para tumawag, tiyak,
ay nag-ulat sa kanyang kasabwat tungkol sa krisis sa pananalapi. At si Daniel nakaratay pa rin siya roon, ngunit ang kanyang pahinga ay mas mabilis na kaysa karaniwan, ang dibdib ay hindi pantay ang kabok. Alam ko na ang halimaw ay nasugatan at nagtatago, ngunit naghihintay pa rin ng pagkakataon. Sa tanghalian, sinabi ko kay Aling Rosa na magpahinga siya at akin na lang lutuin at pakainin si Daniel. Sinalok ko ang isang mangkok mainit na lupang bigas mula sa pressure cooker, usok pa ang bumababa mula rito. Sinadya kong hindi palamigin ito gaya ng karaniwan at tuwid na binitin ang mangkok na kumukulo paron patungo sa kwarto. Nakatayo ako sa harap ng kama, dahan-dahang ginagalaw ang mangkok. Ang init ay humahampas sa aking mukha ng mainit. Tinitigan ko si Daniel, ang mamata niya ay nakapikit. Ngunit sumumpa ako na may bahagyang kumikibo ang makilay niya nang maramdamang papalapit ang init. Umupo ako sa upuan, boses ay puno ng pagkakasala. Daniel, kumain ka na. Ngayon mahirap na kami, wala ng pera para sa mamahaling pagkain. Kain ka ng karaniwan para lumaki ang lakas mo para labanan ang sakit. Wala akong magagawa. Habang nagsasalita, sinalok ko ang isang kutsara ng pagkain at hindi man lang hinipan tuwid na itinapat sa kanyang bibig. Mabusisi ang aking pagmamasit sa bawat kaunting kilos ng kanyang mukha. Nang ang mainit na kutsara ay dumampi sa kanyang labi, ang katutubong reaksyon ng isang buhay na katawan ay nag-alis ng talukap sa katotohanan. Tumalon ng pabalik ang mga labi ni Daniel, nag-urong ang dila, at isang napakaliit na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan habang ang kanyang noo ay naging mamasa-masa. Ngunit agad-agad, ang katinuan ng isang profesional na manloloko ay nanalo laban sa biolohikal na reaksyon. Nginuya niya ang ngipin, sinubukan niyang lunukin ang mainit na pagkain nang hindi ito iluwa o sumiga. Ang ugat ng kanyang lig ay naging malinaw, namumula ang mukha sa pagpipigil ng sakit. Nagunwaring nagulat ako, mabiling kumuhang tissue para punasan ang kanyang bibig, bumulalas, "Ay, pasensya na, mainit pa pala, Diyos ko, naligo ka sa init." Kawawa naman ang aking asawa na wala ng kakayahang magsalita, nagtitiis lamang sa sakit. Habang nagpupunas, malakas na pinipindot ang aking kamay sa nasunok na labi niya, ang puso ko ay tahimik na tumatawa ng malamig. Nagpatuloy akong magsubo ng ilang beses pa. Hinipan naman ngayon, ngunit sapat pa rin ang init para maramdaman ng kanyang lalamunan ang parang apoy. Matiisin si Daniel ang ngaluhang nagtatago sa sulok ng kanyang mata dahil sa pisikal na sakit. Hinaplos ko ang luha at bulong sa kanyang tainga. "Umiyak ka dahil ikinakaawa mo ako, hindi ba? Alam ko iyon. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin." Naramdaman ko ang buong katawan ni Daniel na nanginik ng kuyom sa ilalim ng manipis na kumot. Iyon ay hindi pagkakilik sa habak kundi panginik ng takot at galit. Natapos ang kainan tulad ng isang sesyon ng physical at mental na pahirap. Kinuha ko ang maplato, tinitingnan ang namumula at namaga na labingang aking asawa ng walang kahit na isang patangang awa sa aking puso. 6 na taon, ang aking puso ay pinagelo ng kanyang lamig at pandaraya. Ang tinitiis niya ngayon ay hindi man lang katumbas ng 1,000 bahagi ng sakit na tiniis ko. Sa hapon na iyon, nakulong ako sa opisina. Sinabi kay Aling Rosa at kay Dr. Karen na kailangan kong ayusin ang mapapeles ng utang. Sa totoo lang, nagsasagawa na ako ng pinakamahalagang hakbang sa aking plano ng paghihiganti nagtago ng ari-arian at nagtatag ng bitag. Sa aking karapatan bilang CEO at may hawak nga joint account, nagsimula akong mag-operate sa computer ng mabilis. Ibinenta ko ng mabilis ang lahat ng shares na hawak ko. Kahit mababa ang presyo, ibinenta pa rin. Ang layunin ay gawing cash ang lahat ng bagay sa pinakamabilis. Ang perang kinita ay kasama ang aking lihim na personal na ipon, at inilipat ko ito sa maraming iba't ibang account na kapangalan sa aking nanay at mga kamag-anak sa probinsya, sa ilalim ng pretext ng pagbabayad ng utang. Sa loob lamang ng 3 oras, ginawa ko ang aking sarili mula sa isang makapangyarihang businesswoman na may malaking ari-arian hanggang sa isang taong wala na sa papel ng batas. Ang pagtingin sa mga numero sa account na bumababa ay hindi nagbigay sa akin ng pagsisisi. Sa kabaliktaran, nakaramdam ako ng kaginhawaan, parang naibaba ang isang napakabigat na pasanin
Susunod ay ang palabas ng nangutang ng 100,000,000. Nakontak ko ang isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa black market financing. Humingi sa kanya na gumawa ng huwat na loan documents na hitsura na totu. Sa mga dokumentong ito, si Daniel Cruz ang nakalista bilang chairman kahit nakaratay siya. Pinananatili ko pa rin ang kanyang posisyon sa kumpanya. Ang huwad na utang ay 100,000,000 piso mula sa isang informal lending group. Ang pag-ari na natitira bilang collateral ang mansyon, lahat ng medical equipment at ang intellectual property ng kumpanya. Nagprint ako ng dokumento, tinimbrahan ng seal ng kumpanya at pinirmahan sa guarantor na bahagi. Tinitigan ko ang makapal na papel sa aking desk at ngumiti ng may tagumpay. Ito ang magiging sorpresa na para sa dalawa. Gusto ko silang gawing mula sa mga mayamang manloloko tungong taong puno ng utang na hinahabol ng mga nakpapautang para makita ko kung nandun pa rin ang maliit na kabit kapag kailangan na ng mag-alaga ng isang taong totoong may kapansanan. Nang matapusin ang lahat, nahiga ako ng pagod sa upuan. Ang sikat ng hapon ay dumadaan sa kurtina at pumapalo sa aming wedding photo na nakasabit sa dingding. Sa litrato, si Daniel ay nakangiti ng maganda. Ang braso ay nakabalot sa aking bewang ng may pagmamahal. Noon ay akala ko na ang pinakamapalad na babae sa mundo, hindi ko alam na ako ay isang baka na pinalaki para kainin. Tumayo ako, hinubad ang larawan, at inihagis ito sa basurahan. Ang tunok na basak na salamin ay parehong matalim at kasiyasiya. Lumabas ako sa opisina, muling nagsuot ng mask ng pag-alala sa aking mukha. Kinuha ko ang huwad na loan documents at sinadyang ilagay ang mga ito ng halatang nakikita sa hapagkainan. Gusto kong makita ni Dr. Karen ang ito, gusto kong makarating ang balitang ito kay Daniel ng mas maaga. Sa mga susunod na araw, mapansin ko si Dr. Karen na hindi na nakapananatiling ang kanyang profesional na kalmado. Lagi na siyang nagtatago sa sulok ng hardin para tumawag, palaging mukhang pag-alaala. Lalo pa, napansin ko na binago niya ang kanyang damit, isang nakbago mula sa mga makitit na damit patungo sa maluwag na damit. Ang doctor's coat ay laging nakabutones ng buo, ngunit kahit mahaling siyang maktaho, ang mabigat na lakat at ang pinalaking tiyan sa ilalim ng tela ay hindi makapanloloko sa aking mga mata. Isang umaga, nakita ko si Dr. Karen na nakaupo sa hapagkainan, nagmamasahe ng tiyan at tila pagod ang mukha. Nagkunwari akong nagmamalasakit, lumapit at tinanong, "Bakit ba, Dr. Bia? Karen, mukhang medyo basa-basa ka ngayon, parang pumayat ka rin. Masyadong maraming trabaho kaya?" Nagulat si Karen, mabilis na inalis ang kamay mula sa tiyan at ngumiti ng hindi toto. "Ayos lang po, Ma'am Maria. Marahil dahil sa pagkain at tulog na hindi mayos, medyo problematic ang aking digestive system. At nagpapataba rin ako para may lakas sa pag-aalaga kay Sir Daniel." Tumango-tango ako, ang aking mga mata ay nakakulay pa rin sa kanyang bewang. "Sige, kumain ka ng mabuti. Napansin ko na ang balat mo ngayon ay mukha kang bago, parang malapit ng may magandang balita." Namutla si Karen at umatras, "Siyempre nagbibiro lang kayo, ma'am. Wala pang boyfriend at magandang balita ang sinasabi ninyo." Tumaba lang talaga ako. Tahimik na natawa ang aking kaibuturan. Wala pang boyfriend ngunit may asawa ngang iba at malapit ng manganak para sa asawa ngang iba. Sa loob ng bahay nga asawa ngang iba. Pumunta ako sa kusina at kinuha ang isang bote ng premium bird's nest, ang dati kong binibili para sa tonic ni Daniel. Ang mahal na uri ito, ilang libong piso ang isang bote. Inilabas ko ito at inilapag sa harapan ni Dr. Karen, maingat na nagsalita, "Nagot ka na para sa aking asawa. Ngayon may problema na kami sa pera, hindi na kita mabayaran ng maayos. Ang bird's nest na ito ay maganda regalo ko na sa iyo bilang maliit na pasasalamat." Kumislap ang mga mata ni Karen nang makita ang bote. Siya ay nagmula sa mahirap na pamilya at may ugali ngang kasakiman, hindi niya mapigilan ang sarili sa harap ng mamahaling bagay. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. "Napakagaling ninyo, Ma'am Maria. Kahit mahirap kayo ngayon, inisip pa rin ninyo kami." Hindi niya alam na bago ko ibigay ang bote,
Maingat na gumamit ng hairdryer para maalis ang nakaraang expiration sticker at pinalitan ng bagong pekeng sticker na nagpapakita ng bagong petsa. Sa katotohanan, ang bird's nest na iyon ay nag-expire ng mahigit 1 taon na nakalimutan ko ito sa isang sulok ng cabinet ng kusina. Tinitignan ko si Doktor. Karen na iniyak-yak ang bote gayang isang kayamanan at tahimik na naisip, sige, kumain ka ng mabuti at eye supplement, ang lahat ng gusto mo tingnan natin kung kayang tanggapin ng sanggol mo ang aking kagandahang loob. Hindi ako masama na may layuning saktan ang isang batang hindi pa ipinanganak. Ngunit para sa kanyang ina ang babaeng walang awa na ninakaw, ang aking asawa at pera ang kaunting sakit ng tiyan at pagtatay ay isang magaan at maagang aral lamang. Gusto kong palambutin sila sa maling pakiramdam ng kaligtasan para maniwala silang bobo pa rin at mapagkakatiwalaan ako para ang huling suntok ko ay maging pinakamapanganib. Ang aking plano ay papalapit na sa pinakamataas na punto at alam ko na ang bahay na ito ay magiging isang marahas na larangan. Hindi ko gusto ang mga inosenteng tao na masama rin, lalo na si Aling Rosa. Siya ang tanging tao sa bahay na ito na may tunay na pagmamahal sa akin. Sa loob na 6 na taon, kung hindi siya nandun, matagal na akong baksak. Siya ay ganap na walang alam tungkol sa plano nina Daniel at Dr. Karen. Patuloy siyang nagliligtas at nagpapalit ng mga huwat na diaper para kay Daniel nang hindi niya alam na ang kanyang amo ay katatapos lang gumamit ng banyo sa kabilang bahay. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, tinawag ko si Aling Rosa sa sala at inilagay sa kanyang kamay ang isang makapal na sobre. Si Aling Rosa ay tumingin sa akin ng may pagkagulat. Ano ito, Maria? Bigay mo na ang sweldo ngayong buwan ah. Hinawakan ko ang magaspang na kamay niya at sinabi ng may panghihinakit, hindi ito sweldo, Aling Rosa. Ito ay maliit na regalo, parang maaga na bonus para sa inyo. Nagrebelde si Aling Rosa at nais ibalik ang pera ilang buwan pa bago magpasko. Bakit ngayon? At narinig ko na may problema kayo sa pera, paano ko matatanggap ito? Ang katapatan niya ay nagpabatang ang aking mukha at napangilayan ang aking ilong. Sa gitnang paligid na punong pandaraya, nandun pa rin ang mga taong tulad niya, mahirap ngunit mayaman sa pag-ibig. Mahigpit kong itinulak ang sobrepabalik sa kanyang makamay at nagsalita ng maayos. Tanggap mo na para sa akin na masaya, Aling Rosa. Ang problema ko sa pera ay kaya ko. Aling Rosa, napansin ko na masakit ang iyong likod ngayon. Siguro masyadong maraming trabaho. Linggo-linggo, magpahinga ka at umuwi sa probinsya para bisitahin ang mga apo mo. Nagbook na ako ng tiket sa bus para sa iyo. Umuwi ka bukas ng umaga. Nagulat si Aling Rosa. Sa probinsya, sino ang mag-aalaga ng pagkain? Sino ang magbabantay kay Kuya Daniel? Si Dr. Karen ay abala. Ikaw naman ay palagi sa trabaho, paano ako makakaalis? Pinakalma ko siya. Ayos lang, Aling Rosa, sa susunod na linggo, maari akong magtrabaho sa bahay at kaya ko ang lahat. Ikaw ay umalis na. Ang mamahal mo sa buhay ay naghihintay sa iyo. Matapos ang matagal na pagbibigay katwiran, sumang-ayon na si Aling Rosa. Tinitignan ko siyang may luha sa mga mata at binibigyang ayos ang ilang lumang damit sa isang plastic bag. Nang hina ang aking puso. Gusto ko siyang paalisin malayo sa paparating na bagyo. Hindi ko gusto na saksihan niya ang dumating na mga nagpapautang o ang mga pulis. Kinabukasan, sinabihan ko siya hanggang sa gate. Tinitignan ang motorela na nagdadala sa kanya hanggang hindi na makita sa kabilang kanto. Huminga ako ng maluwag. Ngayon, sa malaking bahay na ito, nandito lang kaming ang tatlo, ako at 2 kawe. 2 araw lamang pagkatapos umalis ni Aling Rosa, ang atmosfere sa bahay ay naging nakakainis hanggang sa mararamdaman ko itong maari kong hiwain. Kulang na ang mapagmalasakit na kamay niya, lahat ng trabaho ay napasa na sa akin. Nakunwari akong abala at umalis ng maaga at umuwi ng huli para sa mapapeles ng pagbebenta ng kumpanya at pagbabayad ng utang kaya naiwan kay Dr. Karen ang lahat ng pag-alaga kay Daniel. Sa totoo lang, nakaupo lamang ako sa coffee shop sa dulong kalsada, tinitingnan ang kamera kung paano naharap si Dr. Karen sa Ginoong Daniel Cruz.
Walang pera na ibibili ng mahaling gamot, lumipat na ako sa pinakamurang lokal na gamot, malaking tableta na mapait at makapal. Ang pagkain ni Daniel ay naging payak din mula sa abalone porridge at bird's nest soup, napunta sa simpleng lugaw na niluto kasama ang murahing karne. Sinabi ko pa kay Dr. Karen, Dr. Karen, wala ng pera ngayon, bawasan mong kaunti ang magamot. Ang mga mahal na supplement mula France at Amerika ay napakamahal palitan na natin ng lokal na gamot. Kahit naman, nakaratay siya ng 6 na taon, ilang gamot man ang inumin, hindi na rin umay. Tinitingnan ko si Dr. Karen na nakuyom ang habang hawak ang lokal na gamot. Alam kong naghihirap siya para sa kanyang paborito, ngunit hindi siya makapagsalita dahil malalantad siya. At si Daniel sa kama, nilulunok ang mapait na tableta, tiyak na salub ay sumisiga. Ang pagkaubos ng pera ay nangangahulugang ang marangyang buhay sa kabilang bahay ay namamatay din. Sa ika-5 araw ng buwan ang araw na lagi ko binibigyan ng sweldo si Dr. Karen, paikot-ikot siya sa paligid ko ng buong gabi at sa wakas ay nautal na nagbigkas. Ma'am Maria, ngayon ang araw ng sweldo. Tumigil ako sa pagputol ng prutas, tumingin sa kanya ng may pagkahiyang tingin, ay nalimutan ko pala. Humihingi ako ng pasensya. Dr. Karen, ang account ng kumpanya ay na-freeze para sa tax purposes, wala akong cash sa kamay ngayon. Hintayin mo muna ngayong buwan at kapag naibenta na ang bahay ay babayaran ko lahat kasama na ang interes. Namutla ang mukha ni Dr. Karen, nangginig ang magalabi. Hindi lang kailangan negesweldo para mabuhay, kailangan niya ito para bayaran ang mortgage ng kabilang bahay. Sumisilip siya kay Daniel nang may pag-asa. Sa gilid na aking mata, nakita ko si Daniel na malakas na kumokontraksyon ang noo. Walang pera, paano sila mabubuhay? Paano maalagaan ang sanggol ni Karen? Eksakto kaya na hinasahan ko, naksimulang mabahala sina Daniel at Dr. Karen. Hindi sila makapaghintay para makita kung ibebenta ko ang bahay at babayaran ang utang. Kailangan nilang sariwang pinakukunan ng pera agad. At eksakto ng sumunod na gabi habang nakaupo ako sa sala na nakukunwaring tinitingnan ang papeles ng utang, nakdala si Dr. Karen ng isang basong calamansi juice. Ma'am Maria, uminom kayo para hindi kayo masyado mapagod. Ako rin ay nag-aalala para sa inyo. Tumugon ako ng parang nawalan ng lakas. Dr. Karen, nasa Laguna pa rin ang ilang lote ko malapit sa airport ngayon. Ang lupa roon ay tumaas ang halaga. Ibenta ko para mabayaran ang mautang at may matira pang para sa gamot ni Daniel. Ngunit ang problema, ang papeles ay nakapangalan kay Daniel ngayon na siya ay hindi makakilos. Paano ko may sasagawa ang pagbebenta? Matagal ang prosesong legal declaration. Nampan, dua. Kumislap ang mga mata ni Dr. Karen. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. May kilala akong magaling na abogado na eksperto sa manggaganitong kaso. Maaari siyang dumating dito para sa fingerprinting mabilis at madali. Kailangan lang ng saksi. Tinitignan ko ang sigasig na mukha ni Dr. Karen at sa loob ko ay tumatawa ngang mapait ang kaibigan. Maingat mong inihanda ang mesa at masayang papainumin ko kayo. Nagkunwaring nag-isip ng matagal bago sumang-ayon. Sige na. Makipag-ugnayan ka na sa abogado. Gusto kong matapos na rin ito. Nakmadali si Dr. Karen na lumabas para tumawag, tiyak ay iniulat ang lahat sa kanyang kasabwat. 2 araw pagkatapos, nagdala si Dr. Karen ng isang lalaki na nakaswot ng mayos, Attorney Francisco, eksperto sa mga disputed property cases. Sa hitsura ng kanyang sobrang linis na tingin at patakbo nga mata, agad ko itong nakilala bilang isang kasabwat o katrabaho ni Karen. Hindi ito isang tunay na abogado, ngunit maingat pa rin akong nagpasalubong sa kanya ng may ngiti. Nagbuhos ng malamig na tubig para sa kanya. Inilabas ni Attorney Francisco ang isang makapal na folder at inilagay sa mesa. Malamig ang boses. Ma'am Maria, ayon sa ipinaliwanag sa akin ni Dr. Karen, inihanda ko na ang dokumento ng full power of attorney, lahat ng
ari-arian ay ilipat mula kay Mr. Daniel patungo kay Dr. Karen para sa medical management. Dahil si Mr. Daniel ay hindi makakilos, isasagawa natin ang fingerprinting. Pinagkakaalagaan ko na ang lahat ng proseso pirmahan ninyo bilang saksi at tapos na. Bakit kay Dr. Karen at hindi sa akin? Ang dahilan niya ay makatuwiran ang tunok si Ma'am Maria ay pangunahing may utang. Kung lumipat sa pangalan niya ang ari-arian, agad ito makukuha ng managpapautang. Si Dr. Karen ay ligtas dahil siya ay tagalabas at doktor. Isang hayagang pagnanakaw na nakabalot sa magandang takip ng malasakit. Kinuha ko ang folder. Nagkunwaring maingat na binabasa ang bawat pahina. Ang magakamay ay nanginginig sa hitsura ng pagkakilos. Habang busy si Dr. Karen at ang huwad na abogado sa tawanan at paghahanap ng isa't isa ng mapagpigil, lihim kong pinalitan ang pinakamahalagang pahina na nakalagay sa gitna ng folder. Ang pahina ay katulad ng hitsura at phone ng mga papeles. Ngunit iba ng buo ang nilalaman. Hindi ito power of attorney kundi isang dokumento ng debt acknowledgement at share transfer ng kumpanya. Doon si Daniel ay umamin sa halagang 100 milyong piso ngang utang ng kumpanya bilang nagawa ng kanyang personal na desisyon at inililipat ang lahat ng natitira niyang ari-arian para bayaran ang pinsala. Inilagay ko ang folder sa harap ni Daniel, kinuha ang pulang inkpad. Mabilis na kinuha ni Dr. Karen ang kamay ni Daniel, inilapat ang hinlalaki nito sa inkpad at pinindot ng malakas sa papel. Si Daniel ay nakaratay ng walang galaw, ang mga mata ay nakapikit. Ngunit alam ko na siya ay lalong mulat ngayon kaysa kailanman habang isinasagawa niya ang scam of the century. Pagkatapos ng fingerprinting, pumirmahan ako sa witness section at ibinalik sa huwad na abogado. Kinuha niya ang papel, tinignan ng mabilis, at inilagay sa kanyang briefcase. Hindi niya nalaman na hawak na niya ang death warrant para sa kanyang kasabwat. Nang magabing iyon, nakita ko si Dr. Karen na bumili ng alak at pulutan tiyak na magdiriwang sa tagumpay. Sa kwarto ng tulugan, nakahiga ako at tinitingnan ang relo, 12 ng hating gabi. Ilang araw na ang nakalipas, lihim kong bumili ng ilang stage smoke machines at ay tinago sa bodega. Ngayon, nang nalaman ko na si Daniel ay pumunta na sa kabilang bahay, tahimik akong bumaba sa ground floor at pinagana ang mga makina. Sa loob lang ng ilang minuto, ang makapal na puting usok ay nagsimulang bumaha, dumadaan sa mga puwang ng pinto at nalinlang ang buong ground floor. Ang amoy ng nasusunog na papel na dinalda ko ay mabilis na kumalat sa buong bahay. Tumakbo ako sa balkonahe ng ikalawang palapag, huminga ng malalim at sumigaw ng buong lakas, sunog, sunog ang bahay. Tulungan ninyo ako, tulungan ang aking asawa. Ang iyak ko ay kumalat sa tahimik na gabi, agad nagigising sa buong kapitbahayan. Nagsiga ang mailaw sa mga bahayng makapitbahay, nagbangon ang maaso, at nagsimulang tumakbo ang matao. Pinagana ko ang alarm system ng gusali ang tunog ng sirena ay pumunit sa gabi. Tumakbo ako sa bakuran, binuksan ng malawak ang bakal na gate, buhok na magulo, mukha na malagit at punong usok. Umiyak habang tinuturo ang ikalawang palapag, ang aking asawa, si Daniel nasa itaas pa siya. Siya ay paralitiko at hindi makatakbo. Ilang kabataang kapitbahay may hawak na fire extinguisher, may hawak na basong puno ng tubig ay nagdiretsong sumugod sa hagdan. Sila ay mga mabuting tao, matagal nang nagmamalasakit sa aming sitwasyon. Tumakbo ako kasunod nila habang lihim na nagmamasid. Ang usok ay marami ngunit pangunahin ito ay mula sa mga stage smoke machine, hindi nakalalason ng hininga ngunit sapat para palibutin at lumikha ng kinakailangang pagtataranta. Basagin ang pinto. Mabilis. Sigang isang kapitbahay. Ang makapal na kahoy na pinto ay binasag ng isang malakas na sipa, bumangga sa dingding. Ang flashlight mula sa mga telepono ay nagliwanag ng palipas sa kwarto. Pumigil ng hininga. Tumitibok ng malakas ang puso. Hinihintay ko ang sandaling ibibaba ang kurtina. At nun ang lahat ay sabay na tumigil. Isang biglaang katahimikan ang bumagsak. Nilampasan pa ang ingay ng alarm na patuloy na humuhuni. Sa espesyal na hospital bed,
Ang kumot at unan ay natumba sa isang tabi, at si Daniel ang lalaking sinabi nga doktor na ganap na paralitiko ay kasalukuyang nakatayo nang walang anumang tulong. Nakuskos ako nga mata ng paulit-ulit. Umaasang ito ay ilusyon ng pagod at pagkabalisa, ngunit hindi ang larawan sa harap ko ay toto at walang awa. Nakatayo si Daniel doon ng matatag at malusog, nakabibinin sa mamahaling puting sleepwear na makasamang kulay pula ng wine pares ng suot ni Dr. Karen. Ang isang braso ay nakaabot sa bewang ni Dr. Karen, nagpoprotekta at nagtatakip sa kanya. Ang magandang mukha niya sa ilalim ng maliwanag na siyaw ng flashlight ay puno ng gulat at takot. Nakabukas ang bibig niya ng malawak, ang mga mata ay malaki, habang tinitingnan ang nakatayong grupo ng tao na nakakulong sa kanya. Isang babaeng kapitbahay ang sumigaw, ang boses ay nanginginig tulad ng nakakitang multo. Iyan si Daniel, bakit nakakatayo siya? Hindi ba siya paralitiko? Ang maboses ng pagtataka ay nagsimulang lumabas na parang nakainitan. Nagising si Daniel mula sa kanyang pagkamanhid, mabilis na binitawan ang kamay ni Karen at nagsimulang yumuko pababa. Gustong magbuo na rason kung bakit siya naroon, ngunit huli na. 10 at ilang pares ng mata at ang mga telepono na nakaataas para mag-record ay nagkuha ng buo ay ang eksenang siya ay nakatayo ng matatag tulad ng isang normal na tao. Pinunas ko ang aking maluha, ang mukha ko ay nagbago mula sa pamimigati tungong isang malamig na katahimikan, dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanila. Ang mata ay automatikong nagbukas na daan para sa akin. Si Daniel ay tumingin patas sa akin nautal. Asawa, bago ko. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Dr. Karen at halos natumba siya. Lumingon ako kay Daniel. Ang boses ay tumalab sa pagitan ng ngipin. Bumangon ka, huwag nang mag-arte. Hanggang kailan mo lolokohin ang lahat? Ang sampal ko ay parang isang basong malamig na tubig na itinatapon sa mukha ni Dr. Karen. Iniyak-yak niya ang pisngi, puno ng luha. Nagtaguan siya sa likod ni Daniel, habang si Daniel naman hindi na makapagsabong ng pagkabigo ay nagunat, ngunit sinubukan pa ring maglakad ng pahilig. Tumingin siya sa paligid, nakita ang mga kapitbahay na nagre-record at mabilis na nagtanggol. Mamam at sir, nakamali kayo. Ako sleepwalker ako. O-reflex. Narinig ko ang alarm, maraming usok ang pumasok. Nagpanik ako sa sukdulan, ang katawan ay kusang tumayo ayon sa instinct para makahanap ng labasan. Hindi ko alam kung bakit nandito na ako. Agad na sumunod si Dr. Karen. Tama iyon, tinatawag ito sa medikal na fenomenon. Sa mga sitwasyong pangkrisis, si Sir Daniel ay nakikilos dahil sa emergency stimulus. Hindi ito ang kanyang normal na kondisyon. Nagbihis ako ng mapait at maraming sarkasmo. Reflex? Medical phenomenon, napakagaling. Lumapit ako, itinuro ang mukha ni Daniel. Reflex, kung ano-anong klaseng reflex? Sapat ba para makalayas mula sa pangalawang palapag ng aming bahay, buksan ang lihim na pinto, at makarating sa kwartong doktora sa karatig na bahay? Namutla si Daniel. Lihim na pinto, anong sinasabi mo? Hindi ko na siya sinagot kundi lumingon sa lahat at nagsalita ng malakas. Mga kababayan, pumasok kayo at tignan ninyo. Sa loop ng aparador sa aming kwartong tulugan ay may pintong nagdadala sa bahay ng Dr. Karen. Sila ay nagbubutas ng dingding mula kailan pa para maging madaling pumasok labas habang ginagawang entablado ang aming bahay para sa kanilang komedya ng pandaraya. Ang paratang ko ay parang bomba na pumutok sa gitna ng tao. Ilang kabataang lalaki ang agad na nagmadali papunta sa kwarto para suriin. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaksak ang boses mula sa itaas. Toto ito, kababayan. Sa likod ng aparador ay may tunel papunta sa kabilang bahay. Hindi kami makapaniwala. Nakatayo si Daniel at Dr. Karen nang nanghihinayang. Ang mukha ay walang dugo. Ang masalitang nais nilang sabihin ay naging tawanan na lang sa lahat. Lahat ng matang nagpapakitang habag sa simula ay nagbago na ngayon sa paghamak at pagkasuklam. Nang nalantad ang lihim na pinto, alam ni Daniel na wala na siyang makalalabas. Nilapitan niya ako para pigilan ang aking salita
o makunwaring may sisure para makatakas. Ngunit eksakto sa oras na iyon, ang tunog nga sirenang PNP ay narinig na sa dulong ang kalsada, papalapit. Katotohanan, nang pinagana ko ang fire alarm, tinawagan ko na rin ang pulis at iniulat na may hinihinalang estranyo na pumasok sa bahay at nag-imbak ng mga ilegal na bagay. 2 pulis na sasakyan ang huminto sa harapan ng pintuan. Mabilis na bumaba ang mga opisyal, pinakalat ang mga tao at sinagal ang lugar. Tumakbo ako patungo sa isang opisyal at nagulat. "Opisyal, ito ang aming bahay. Hinihinalang ang 2 ito ay ilegal na pumasok at nanloko. Hinihiling ko ang investigasyon ng karatig na bahay." Nanginig sina Daniel at Dr. Karen. Si Dr. Karen ay nagsimulang magsalita ngunit pinaligid ng mga opisyal at pinagtatanggol ang kaayusan. Sa harap ng mga tao sa kapitbahayan, sinuri ng mga opisyal ang walang may-ari na townhouse. Nang ganap na itaas ang iron curtain, lumabas ang isang buhay at maluwag na espasyo walang alikabok o amag. Sa hapagkainan ay nandun pa ang alak at pulutan na nabili noong hapon. Sa kwartong tulugan, nakabitin ng maayos ang nga damit ni Daniel, ang nga branded na damit na sinabi niyang nawala. At lalo na sa maliit na safe sa sulok ng kwarto na ibinigay ko sa maopisyal ang password dahil dati ay lihim na naka-install ang tracking software at na-record ko ang pagbukas ni Dr. Karen. Natagpuan nila ang malaking halaga ng cash at foreign currency at mga dokumento ng money transfer mula sa aming kumpanya sa mga hindi kilalang account. Ito ang pera na ninakaw nila mula sa kumpanya at charitable foundation sa lubang maraming taon. Nakatayo si Daniel nang nakasandal sa dingding. Ang pawis ay tumutulo tulad ng iniliglig. Ang mga paa na sinabi niyang paralitiko ngayon ay talagang nanginginig, hindi na dahil sa pag-arte kundi sa tunay na takot at pagkakatalo. Tumingin siya sa akin ng may puno ng put at takot na mga mata. Nakatayo ako sa gitna ng kapitbahayan, tinitignan ang kanilang sinisiyasat na kasalanan at nararamdaman ang pagkatuwa at katarungan. Ang perpektong takip ng paralitikong asawa at dedikadong doktora ay nalantad na sa harap ng batas. Mula ngayon, hindi na sila mga mahuhusay na artista kundi mga suspetsadong naghihintayng parusa. Sa gitnang kaguluhan, habang iginagapos ng mga opisyal sina Daniel at Dr. Karen patungo sa sasakyan, ang mga kapitbahay ay nagsimulang dumami. Nagagalit ang lahat sa nabasag na panlilinlang. Makasigaw na potang lumabas ng walang tihil, makamanloloko. Kawawa ang asawa, pinaalagaan siya ng 6 na taon, ikulong na kayong 2. Si Dr. Karen, nasanay sa marangyang buhay at sa proteksyon ni Daniel, ay nalito ng libo-libong mata ng pagama ang nakaalis sa kanya. Sa kaguluhan, habang sinisikap niyang maiwasan ang kamera ng isang tao na live streaming, si Dr. Karen ay nadulas at nadapa sa mga baitang. Sa likas na instinct ng isang ina, hindi niya iniabot ang makamay para suportahan ang sarili kundi agad na iniakyak ang tiyan niya. Sumigaw ng may takot, "Saklolo, masakit ang tiyan ko, ang bata ko." Ang galaw at salita ay parang langis sa apoy. Nakatayo akong makayakap sa sarili. Tinitingnan si Dr. Karen na nakahandusay sa lupa. Ang damit ay nagbukas at naglantad ng tiyan na nagpapakita ng malinaw. Lumakat ako patungo sa kanya. Yumuko para tingnan ng direkta ang mukha ni Daniel na nakatayo ng manhid sa tabi niya at ngumiti ng buong kutya. Kahanga-hanga, Daniel, nakaratay sa kama ng 6 na taon. Ganap na paralitiko ngunit ang sperm ay kasing lakas ng Olympic athlete. Baka ikaw ang bagong Ferdinand Magellan ng aming panahon, isang suntok lang ay nakpalit ng buhay. Ang matao ay nagsimulang dumaldal ng malakas. Ang isang babaeng kapitbahay ay nagsalita, "Hindi pala paralitiko, tingnan mo ang tiyan ng babae, nasa 5 buwan na siguro iyan. Kaya pala paralitiko ang araw, gabi naman ay mag-ehersisyo. Kaya naman malakas." Ang mga salita ay tulad ng mga karayom na tumutusok sa pagmamalaki ni Daniel. Namula ang mukha niya at naging abo ng halos sabay-sabay. Hindi na siya makapagangat ng ulo. Dumating ang ambulansya para dalhin si Dr. Karen para suriin. Sa ilalim ng bantay nga opisyal,
ang larawan ngang paralitikong asawa na nakakulong ang nga kamay at ngang kabit na may buntis na tiyan na dinala nga nahuhuni na sirena ay naging usap-usapan ngang buong kapitbahayan sa gabing iyon. Nakatayo akong tinitignan ang papalayong konvoy ngang sasakyan, walang kahit na isang patak nga habag sa puso. Ang sanggol ay walang kasalanan ngunit ang isang ina na ipinaganak mula sa kasalanan at pandaraya ay maaring maramdaman ang tamang gantimpala na kasabay ng lahat ng pangyayaring ito. Lumingon ako sa bahay, tinitignan ang mansyon na puno ng usok at alikabok. Ang malaking wedding photo sa sala ay nalaglag sa kaguluhan at napagbasagan. Tinahak ko ang manggabasag na salamin, narinig ang kumakalansing na ingay sa ilalim ng aking paa at naramdaman ang kaliwanagan ng puso. Ang takip ng masayang mag-asawa ay ganap ng nasira, ibinabalik ang pinakamalupit at pinakatotong katotohanan. Ngunit mas mabuti ang masakit ng minsan kaysa mamuhay ng walang katapusan sa matamis na panlilinlang. Sa istasyong pulis, ang tensyon ay puno sa silid ng pagtatanong. Si Daniel ay nakaupo nang nakaharap sa investigador. Ang mga kamay ay nakatali sa upuan. Ang pawis ay nagmamadali tulad ng inulan na basa ang kanyang mahal na sleepwear. Patuloy pa rin siyang nagtatangkang bago ang lahat. Sinabi niya na kamakailan pa lang siyang gumaling at nakabawi ng memorya at galaw. Salamat sa mapagmahal na pag-alaga ni Dr. Karen at ang kanilang relasyon ay natural na lumitaw. Wala raw itong matinding legal na paglabag. Pinakamalala ay paglabag sa monogamong pag-aasawa. Natakot akong mabigla ang asawa ko kaya hindi ko pa sinabi ang aking pagbawi. Naghihintay pa lang ako ng tamang panahon. Sa kabilang silid, si Dr. Karen ay nagbigay ng makakatukmang pahayag. Niloloko siyang pag-ibig, kaya nagsisinungaling. Kapag nalaman ko ang pahayag na ito, napatawa ako. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin silang kanilang dramang romantikong pagmamahal. Mahinahon kong kinuha mula sa aking bag ang isang maliit na itim na USB, ang aking pinakamahalagang ari-arian sa mga nakaraang araw. Inilagay ko ito sa mesa ng nag-imbestigadong opisyal. Ang boses ay bakal. Opisyal, ito ang lahat ng katibayan na aking nakolekta. Hindi lamang ito videong kanilang normal na pamumuhay sa loob ng maraming buwan, kasama rin dito ang mapag-usap nila habang nagpaplano ng pagnanakaw ng aking ari-arian. Nang isaksak ang USB sa computer, nag-ilaw ang malaking screen sa conference room at may lumabas na mga video ng malinaw. Si Daniel na nagmamadaling lumalakad sa loob ng bahay. Sila ni Dr. Karen na nagtatangay ng alak at nakdiriwang ng napagtripan nila. Akong pumirma ng malaking donasyon. Si Daniel na nanlait sa akin ng tawagin niyang hangal na baka tuwing makakaalis ako sa bahay. At pinakamahalaga, ang audio recording na kinuha ko nang umamin si Daniel kay Karen tungkol sa aksidente. Ang hangal na babae na iyon, hinila ko ang manibela ng ganon at hindi pa rin siya namatay. Siya pa ang nag-alaga sa akin. Hayaan mo, mabayaran niya ako. Nang dalhin si Daniel para harapin ang makatibayan, tinitignan niya ang kanyang sarili sa screen. Masayang natatawa sa sakit ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay naging abo. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan at ang mga labi ay nagsisimulang kumibo, ngunit walang lumabas na salita. Lahat ng pagtatanggol tungkol sa miraculous recovery o true love ay natunaw tulad ng bulang sabon. Sa harap ng hindi mapabulaan ng katibayan, ang maskarang kanyang moralidad ay nalaglag at natuklasan ang isang propesyonal at malupit na manloloko. Ang nag-imbestigadong opisyal ay tumingin kay Daniel ng seryoso. Ginoong Daniel Cruz, batay sa makatibayan na ito, ikaw ay hindi lamang imbestigahan para sa estafa kundi mayroon ding senyales ng intensyonal na pagpinsala at paglabag sa batas ng pag-aasawa. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Idinoktor ni Daniel ang ulo sa mesa at ang buong katawan niya ay nanginig. Ang katahimikan niya sa oras na iyon ay ang pinakamalinaw na pag-amin. Kinabukasan, ang balita ay kumalat ng mabilis. Ang nanay ni Daniel, si Nanay Celia, na nasa probinsya noon, nang marinig na ang anak niya ay inaresto, ay nagmadaling sumakay ng bus papunta sa lungsod. Sumugod siya sa istasyong pulis tulad ng isang bagyo, umayak at nagsisigaw,
nagagalit ang buong lugar para sa reception area. Diyos ko, ang anak ko ay may sakit, paralitiko, anong kasalanan niya para arestuhin? Palayain ang aking anak, ito ay injustice. Nang makita niya ako sa sulok ng silid na nagtatrabaho kasama ang aking abogado, sinalakay niya ako, ikaw ang gumawang bitak para sa iyong asawa, hindi ba? Ikaw ay masamang babae. Sana ay mangyari sa iyo ang lahat ng masamang bagay sa mundo. Sa kabutihang palad, ang mga opisyal ay agad na pumigil sa kanya. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Tinitignan si Nanay Celia ng may malamig at maawain na tingin. Hiningahan ko ang aking abogado na magbigay ng kopyang nga dokumento. Nanay Celia, huminga po kayo muna. Ang inyong anak ay hindi inosenteng tao, siya ay malusog at may kakayahang gawing buntis ang isang babaeng 5 buwan na. At heto, tingnan ninyo ng mabuti. Hinawakan ni Nanay Celia ang mga kopyang dokumento, nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang bawat pahina, ang kopyang debt acknowledgement na inakala ni Daniel at Dr. Karen na isa itong power of attorney. Kasama rin ang paunawang bangko tungkol sa pagkumpiska ang lahat ng kolateral. Dahan-dahan naming sinabi bawat salita para matanggap ng utak niya. Ang inyong anak at ang kanyang kabit ay naglagda ng 100 milyong pisong utang ng kumpanya. Lahat ng ari-arian, ang mansyon, ang lupa sa probinsya, lahat ay pag-ari na nga nagpapautang. Nagsampa na ako ng annulment at tinanggap ng korte ngayong umaga. Wala na akong kaunayan sa pamilyang puno ngang utang na ito. 100 milyon, nautal si Nanay Celia. Ang mukha ay naging puti tulad ng may sakit. Hindi niya mapaniwalaan ang naririnig. Naniwala siyang pumunta rito para ipagtanggol ang anak, para turuan ang manugang at nakatanggap siyang ganitong kakilabutan. Ang buong buhay niya ay ginugol sa pagmamahal sa anak. Umaasa siyang maging mayaman ang anak para may pagmalaki siya. Ngayon, ang anak ay mapupunta sa kulungan, ang ari-arian ay mawawala, at siya mismo ay magiging homeless. Ang suntok ay napakalaki kaya't si Nanay Celia ay natumba sa sahig at nawalan ng malay sa gitna ng istasyong pulis. Tinitignan ko siya na nakahandusay sa sahig, walang habag ang puso ko. Ang kasakiman ng ina at anak ay sa wakas ay nagdala sa kanila sa kailaliman. Lumingon ako sa opisyal sa reception desk, mangyaring tawagan ang ambulansya para sa kanya. Tapos na rin ang aking ginagawa, kung maari ay makakaalis na po ako. Lumabas ako enge istasyong pulis, huminga enge malaya na hangin at iniwan ang lahat ng trahedya ng pamilyang iyon sa likod ko. Sa harap ng banta ng kulungan at mabigat na parusa, ang tunay na pagmamahal nina Daniel at Dr. Karen ay sumabog ng mas mabilis kaysa bulan ng sabon. Nang malaman ni Dr. Karen na pinaglagdaan ni Daniel ng utang na 100 milyon at wala nang natitira sa mga ari-arian, napagtanto niya na wala na siyang makakapit. Naintindihan niya na kung patuloy siyang magpoprotekta kay Daniel, mawawala ang lahat, karera, dignidad, at kinabukasan ng sanggol sa kanyang tiyan. Ang instinct ng kaligtasan ay lumabas ng malakas, ginawa siyang mula sa isang matamis na kasintahan tungong isang malamig na mantataksil. Sa silid ang pagtatanong, nagbago ang 180 degrees si Dr. Karen. Nagyak siya ng malakas, naganap ng biktima, sinabing pinilit siya ni Daniel at sinaktan para sumali sa drama ng pakukunwaring may sakit. Inakusahan si Daniel bilang pangunahing may gawang lahat mula sa pagtatanghuwad na charitable foundation para sa money laundering hanggang sa pagtatayo ng dummy company. Nagawa ko lang ito dahil tinakot niya ang aking pamilya. Ang sanggol na ito ay resulta rin ng kanyang puwersahan sa akin. Sa kabilang silid, ipinakita kay Daniel ang video ng pahayag ni Karen. Tinitignan niya ang babaeng minahal niya ng buong puso na isinasabak ang lahat ng kasalanan sa kanya. Ang kanyang galit ay sumabog at nawala ang kontrol. Mamamatay ka sa pananagutan mo. Ikaw mismo ang nagpayo sa akin na makunwaring may sakit para manakaw ng pra. Ikaw mismo ang nag-contact sa mga dummy pharmaceutical companies. Ikaw mismo ang may-ari ng mga account na tumanggap ng pera. Ang dalawang dating nagmamahalan ay nagsimulang magtaguan ng pananagutan ng walang awa sa isa't isa sa loob mismo ng istasyong pulis. Naglantad silang pinakamasama sa isa't
isa para bawasan ang sarili nilang kasalanan. Nanonood ako sa monitoring screen, naramdaman ang matinding pagkasuklam, kaya pala ang kanilang tinatawag na pag-ibig ay ganyan kababa ang halaga. Nang may pera, sila ay magkasamang langit. Nang may kagipitan, sila ay magkaaway ng walang awa. Si Dr. Karen ay permanenteng tinanggal ng lisensya sa pag-ehersisyo ng medisina at hinabol ng kasong kriminal bilang aktibong kasabwat. Si Daniel bilang pangunahing may gawa ay halos tiyak na makatanggap ng tamang parusa para sa lahat ng nagawa niyang krimen. Ang bagyo ngang pampublikong opinyon at batas ay dumaan sa aming mansyon at kumpanya tulad ng isang malakas na bagyo, nagwasak ngang lahat ng magandang hitsura na idinoktor nina Daniel at Dr. Karen. Isang linggo pagkatapos magsimula ng kasong kriminal, opisyal na nagdeklara ng pagkabangkarota ang kumpanya. Dahil si Daniel ang legal na kinatawan ng kumpanya at naglagda ng malaking debt document na akala niya ay power of attorney ng ari-arian, lahat ng pinansyal na pananagutan ay nahulog sa kanya. Sa aking opisina, tinitignan ko sa labas ng salaming bintana ang maempleyado ng bangko at ma-sheriff na naglalagay ng seal sa bawat bagay sa kabilang bahay, ang mamahaling sofa, ang mga obra ng sining, at ang walang laman na safe, lahat ay nakamarka bilang collateral para sa execution ng hatol. Si Dr. Karen ay naaresto na kaya ang bahay ay naging malamig at abandonado. Maka-yellow tape ay nakakabit ng paitas sa pinto. Ang pinakamasakit para kina Daniel at Dr. Karen ay hindi ang pagkawala ng bahay o sasakyan kundi ang pagkawala ng walang bakas ng 5 milyong pisong tagumpay na ninakaw nila mula sa akin sa loob ng 6 na taon. Sa proseso ng investigasyon, natuklasan ng mga opisyal na lahat ng pera ay inipasa sa isang international cryptocurrency trading platform sa pamamagitan ng isang broker. Sinabi ni Daniel na gusto niyang palaguin ang pera ng mabilis para maghanda ng bagong buhay kasama si Dr. Karen, kaya sinundan niya ang payo ng isang kaibigan at nag-invest sa isang scam scheme. Sa gabing inaaresto siya, bumaksak din ang trading platform, nawala ang operator at kasama rin ang buong 5 milyong piso tumitigil na parang bula. Naalala ko ang mukha ni Daniel nang marinig ng kanyang abogado ang balitang ito sa detention center. Sumigaw siya tulad ng isang nasugatan na hayop at binangga ang ulo sa dingding. Ang pera ko, ang aking pinahirapan, ibalik ninyo. Tinawag niya ang ninakaw. Nagtraidor na pera na pinahirapan, nakakatawa ang kahangalan. Hindi niya alam na ang kanyang sariling kasakiman ang humila sa kanya sa huling pinansyal na bitag na itinayong tadhana para sa kanya. Ang pera na walang katwiran ay hindi tumatagal ng matagal. Hindi lang nawala ang pera, ang kanilang dignidad ay tinahak na rin ng putik. Ang mga pahayagan at social media ay sumasaklaw ng malawak sa kasong The Faking Husband and the Mistress Doctor. Ang mga larawang si Daniel ay nakatayo ng matibay sa gabing kaguluhan, si Dr. Karen na may buntis na tiyan, at ang video ni Daniel na nanlight sa kanyang asawa naging paksa ng pag-usap sa bawat hapagkainan at kape. Ang pamilya ni Daniel sa probinsya ay hindi na makalabas dahil sa kahihiyan. Si Nanay Celia ay nakaroon ng magaan na stroke sa istasyong pulis at ngayon ay nakaratay ng totu sa kama. Kailangang alagaan ng iba, walang sinumang handang maglingkod sa kanya ng maayos. Pinirmahan ko ang huling papel para ibigay ang ari-arian sa bangko para sa pagbabayad ng utang. Ang mansyon na ito ay ibebenta rin sa public auction. Hindi ako nagsisi. Para sa akin, hindi na ito bahay, ito ay lugar ng isang napatagal na krimen laban sa aking kaluluwa. Kinuha ko ang maliit na maleta na naglalaman ng ilang damit at personal na gamit at lumabas ng mabigat na bakal na gate. Bago ilipat si Daniel, nagpasya akong bumisita sa detention center ng isang huli. Hindi dahil sa pagnanasa, gusto ko lang maglagay ng perpektong dulo sa matagal na bidang dulang ito. Ang silit ng pagbisita ay hinahati ng makapal na salamin. Si Daniel ay nakaupo sa kabilang panig, magaspang ang gupit, suot ang puting at itim na stripe na damit. Mahigit 1 buwan pa lang ang lumipas, ngunit mukhang lumumang 10 taon. Ang mga pisngi ay natutsik, ang mukha ay maputla, at ang dating karisma ng isang raming alam na presidente
o magandang kasintahan ay ganap na nawala naiwan lamang ang anyo ng isang masamang tao. Nang makita niya ako, kumislap ang kanyang mamata ng may manipis na pag-asa. Agad na hinawakan ang telepono, ang boses ay bumaksak ng nangangailangan. Maria, tulungan mo ako. Bawin mo ang reklamasyon. Sabihin mo sa pulis na pinatatawat mo na ako pamilya ito. Pag-usapan natin sa loob ng bahay, nagrepen na ako. Ako ay gagawa ng lahat para mabayaran ang nagawa ko. Binaliw-lift lang ako ni Karen, mahal pa rin kita. Kinuha ko ang telepono. Tinitignan siya ng may kahanga-hangang kalmado, wala ng galit, wala ng sugat na dati pumipiga sa puso ko. Sa harap ko ngayon ay isang estranyo lamang, isang mahina at masamang lalaki. Ngumiti ako ng bahagya, ngiti na parang hangin. Daniel, hanggang ngayon ay nagtatanghal ka pa rin. Hindi ka ba pagod pagkatapos nga 6 na taon? Si Daniel ay natumba, ang mga mata ay nagtatago. Hindi ako nagtatanghal, totoo ang sinasabi ko. Hindi mo ba naalala? Dati, paano tayo nag-ibigan? Sinumpa ko, huwag nang banggitin ang nakaraan. Pinigilan ko siya, ang boses ay malamig na parang yelo. Naalala mo ba ang aming kaarawan ng kasal ng 6 na taon na ang nakalipas? Ang kapistahang iyon sa bundok? Bago mong hawakan ang manibela at pinaloko-loko ang kalsada patungo sa bangin, natatandaan mo ba? Namutla si Daniel. Nautal, bakit mo ba binabanggit iyon? Iyon ay aksidente. Humingi akong mas malapit sa salamin. Tinitingnan ang kanyang nga mata ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Hindi aksidente at hindi ka ang tanging nakakita. Nakita ko na ang lahat mula sa malayo. Alam ko na kung ano ang gagawin mo nang alisin mo ang seatbelt mo at dumapa sa aking bahagi. Ang paktalong manibela na iyon ay sinadya ko para sumunod sa iyong gusto. Natulala si Daniel, ang bibig ay nakabukas ng malawak, ang mga mata ay nagpalawak sa takot. Tumingin siya sa akin tulad ng nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita. Nagpatuloy ako, ang boses ay mahinahon at maayos tulad ng pakukuwento ng isang fairy tale. Gusto ko lang malaman kung ang lalaki na minahal ko ay talagang gustong patayin ako at hindi ka nagbigo. Ikaw ay malupit, Daniel. Gusto mong pareho tayong mamatay o kahit ako lang para makuha mo ang insurance. Ngunit naawa ang Diyos, bahagya lang ang sugat ko at ikaw naman ang nagsanay ng instant karma. Sa loob ng 6 na taon, inaalagaan kita hindi dahil bobo ako kundi dahil gusto ko pang panoorin kung gaano katagal kaya mong makagawang papel ng gulay. Hinihintay ko ang sandaling sarili mong aalisin ang iyong maskara at ayan, nangyari na. Binitawan ni Daniel ang telepono, ang buong katawan ay nanginginig. Napagtanto niya na sa loob ng 6 na taon na naisip niyang siya ang direktor at manipulator, siya ay isang kaawa-awang titres lamang sa laro ng tadhana. Inilapag ko ang telepono at tumayo. Ngumiti ng magili, sana ay magtanghal ka ng maayos sa iyong bagong papel sa kulungan. Sa pagkakataong ito, walang secret door. Lumayo ako. Sa aking likod, narinig ko ang sigaw ni Daniel at ang boses ng mga gwardiya na nagtatanggol ng kaayusan. Ngunit ang matunok na iyon ay mabilis na nawala habang nagsasara ang mabigat na bakal na pinto sa aking likod. Nang lumabas sa pintuan ng detention center, ang kalangitan ngayon ay mataas at maliwanag na asul. Ang unang ginawa ko ay tumawag kay Aling Rosa. Pagkatapos ng ilang tawag, tumaginting ang pamilyar at simpleng boses sa kabilang dulo. Alo, Maria Kabaian, kumusta ka? Kumusta na ang mga problema? Nag-aalala talaga ako rito sa probinsya. Ang kanyang boses ay nagpausbong ng luha. Habang ang buong mundo ay nagtraidor at lumukop sa akin, ang babaeng ito na walang parehong dugo ay patuloy na nag-alala sa akin ng tapat. Aling Rosa, tapos na ang lahat. Nang hihinakit ang aking boses. Ayos na lahat. Ibinenta ko ang bahay para mabayaran ang utang. Malaya na ang pakiramdam ko ngayon, ngunit wala na akong malaking bahay. Maliit lang ang naren ko. Aling Rosa, handa ka bang doon din tumira kasama ko? Lumuha si Aling Rosa sa kabilang dulo. Ano ang sinasabi mo? Bahay na malaki o maliit, hindi mahalaga. Basta ligtas ka, iyon ang importante. Umakyat na ako sa susunod na biyahe. Ako naman ay nag-aalala sa iyo na nag-isa.
Nang hapon na iyon, sinundo ko si Aling Rosa sa terminal ng bus. Yakapin namin ang isa't isa may luha at saya sabay sa gitna nga daloy ng matao. Dinala ko siya sa bagong rented na condominium sa isang tahimik at berdeng lugar maliit na apartamento. 2 silid tulugan lamang ngunit mainit at punong natural na liwanag. Wala nang amoy ng disinfektante, wala nang malamig na medical equipment, at pinakamahalaga wala ng pandaraya. Gamit ang aking personal na ipon na nailigtas bago pamawasak ang lahat, nagbukas ako ng isang maliit na flower shop sa ilalim ng aming gusali. Ang pangarap ko mula pa sa kabataang dahil sa abalang trabaho at maraming pasanin ay napigil. Araw-araw, kasama si Aling Rosa, inaalagaan ko ang bawat tangkay ng bulaklak, nagtatali ng nga magandang buket para sa mga customer. Masaya si Aling Rosa. Sinabi niya na mas masaya ang buhay dito kaysa sa mansyon. Ang isipan ay malaya. Sa mga gabi nga ulan, hindi na ako nagigising sa takot o alinlangan. Natutulog ako ng mahimbing walang bangungot. Napagtanto ko na ang kaligayahan ay hindi ang pagmamay-ari ng malaking kayamanan o ang pagkakaroon ng perpektong asawa sa matang lahat. Ang kaligayahan ay kapag ang isang tao ay makatulog ng matahimik sa gabi at gumising sa umaga ng may payapang puso. Ang madilim na nakaraan ay tunay na naksara na tulad ng isang matagal na bangungot at nang gumising na, naalala mo lamang ito bilang isang mahalagang aral tungkol sa puso ng tao. 3 taon nang lumipas, sinalubong akong bagyo ng may malamig na umaga. Ang ulap ay nakabitin sa mga puno ng pinas sa mga burol. Lumipat na ako rito nga mahigit 1 taon na. Iniwan ang maingay na lungsod at ang mga mapait na alaala sa likod. Ang aking maliit na flower and tea shop ay tahimik na nakasingit sa isang banayad na daanan. May halamang rosas na umaakyat ng maganda sa paligid ng pintuan. Hindi masyadong maraming customer ngunit lahat ay mataong naghahanap ng katahimikan. Pumupunta sila para uminom ng tsaa, manood ng bulaklak, at minsan para lamang mahanap ang kanilang sariling katatahimikan tulad ko noon. Ang buhay ko ngayon ay maayos at simple. Ginigising ang umaga, gumagawa ng tsaa, nakahanda ng tinapay. Sa hapon, naglalakad sa paligid ng Burnham Park. Sa gabi, nagbabasa sa tabi ng fireplace. Si Aling Rosa ay nandito pa rin kasama ko. Ang kanyang balat ay kumikinang dahil sa sariwang hangin ng Cordillera. Palagi siyang ngumingiti. Paminsan-minsan ay nakakarinig ako ng balita tungkol sa mga dating tao. Si Daniel ay nakalaya ng mas maaga kaysa inaasahan dahil sa mabuting pag-ugali at mahinang kalusugan, ngunit siya ngayon ay tunay na may kapansanan. Sa loob ng kulungan, isang kapwa bilanggo ang humampas sa kanya at binali ang isang paa. Ngayon ay lalamitin siya ng totu. Araw-araw, naglalakad siya ng pangkas na nagbebenta ng lottery tickets malapit sa bus terminal. Si Dr. Karen, pagkatapos ng kanyang parusa, tumakas ng walang bakas. May nagsasabing pumunta siya sa ibayong hangganan para magtrabaho. Ang kanyang anak ay nailagay sa isang orphanage. Nang marinig ang mga bagay na ito, walang alon ang lumitaw sa aking puso, walang tagumpay, walang habag. Sila ay nag-aningang kanilang pananim. Ang mundo ay makatarungan. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagtatago ng galit sa puso ay parang uminom ng lason habang inaasahan na mamatay ang iba. Miss, isang pot ng lavender tea na may kaunting asukal. Isang malalim at mainit na boses ang nagantala sa aking pag-isip. Tumingin ako pataas at nakita ang isang mainit na pares ng mga maingat na tinitingnan ako. Si Ben, ang regular na customer na pumupunta tuwing Sabado sa hapon. Isang arkitekto siya, lalaking may malihaing makamay at mapagkaibigan ng ngiti. Hindi siya kailanman nagtatanong tungkol sa aking nakaraan, at hindi rin siya nag-alay na mapabula. Tahimik lang siyang dumadating, umuupo, umiinom ng tsaa, at minamasdan ako habang nagtatrabaho. Minsan nagkukuwento ng ilang magagaan na kwento tungkol sa mga bahay na kanyang dinesenyo. Ngumiti ako, dahan-dahang inilapag ang larak na tsaa sa kanyang mesa. Ang tsaa ninyo ay handa na. Ngayon ay maganda ang pamumukatkat ng lavender.
Tumingin si Ben sa aking mamata at pagkatapos ay sa hardin sa labas ng bintana at mahinahon nagsalita. Ang bulaklak ay maganda, ang tsaa ay mabango, at ang nagpapalitan sa masaya na rin ang puso ngayon. Hindi ba? Napahinto ako sandali, pagkatapos ay tumango, ang ngiti ay lumabas ng natural sa aking malabi. O masaya na ang puso ngayon, ang masukat sa puso ko ay nahilom na. Mayroon pa ring makabakas na panahon ngunit hindi na ito masakit tuwing makbabaho ang panahon. Hindi ko alam kung ano ang dalang kinabukasan kung matatanggap ba ang puso kong isang bagong pag-ibig. Ngunit alam ko ng tiyak ang isang bagay. Ako ay buhay ngayon isang tunay na buhay na pag-aari ko, malaya at payapa. Humipas ang hangin ng bagyo. May dala itong tunog ng wind chimes na nagbibigay ng kagalakan. Bumalik ako sa counter at sa aking puso ay isang tahimik na pasasalamat para sa lahat ng bagyo na dumaan dahil sa mga bagyo na iyon ay alam ko ngayon kung paano yakapin ang mga araw ng maliwanag na panahon tulad ngayon.